Happy, sabihin mo sa akin ang totoo. Minamaltrato ka ba ni Baron? Mary, hindi na tao ang trato niya sa akin. Nagkamali ako. Pero hindi ko magawang makaalis at makawala sa kanya dahil ikakalat niya raw ang videos namin. Sisirain niya ang buhay ko, Mary. Takot na takot ako. Natatakot ako na baka pati ikaw ay madamay. Mary, tulungan mo ako. Umiiyak na to, sabi. Magbabayad ang lalaking yan. Mata lang niya ang walang latay. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Tapos na tayo. Kaya please lang, huwag mo na akong pupuntahan. Susundan o kakausapin pa. Kahit kailan. Sigaw ni Cindy sa kanyang kasintahan na si Baron. Kasabay ng pagtatalo ng dalawa ay unti-unti nang pumatak ang ulan. Ngunit kahit naramdam ni Baron ang pagpatak ng ulan sa kanyang katawan, ay hindi pa rin ito natinag sa pagmamakaawa kay Cindy. Cindy, pangako, magbabago na ako. Please, huwag mo kong iiwan. Please. Nagawa ng lumuhod ni Baron habang hawak ang kamay ni Cindy. Ngunit sadyang matigas si Cindy ng oras na yon. Pilit niyang kinakalas ang hawak ni Baron sa kanya at sinagot ng isang malakas na sampal. Tama na, Baron. Sawang-sawa na ako sa mga pangako mo. Sakto pagkatapos sabihin ni Cindy ang mga katagang to ay may dumaan na taxi. Pinara niya ito at dali-dali siyang sumakay. Natulala si Baron. Hindi na nito nagawang tumayo. At kasabay ng paglakas ng ulan ay siya ring kanyang pagluha. Pakiramdam niya ay nawalan na siya ng silbi sa mundo. Nawalan siya ng dahilang mabuhay. Damang-dama niya ang sakit sa kanyang puso dahil sa mga salitang binitawan ni Cindy sa kanya. Habang nasa ganoong sitwasyon si Baron, narito naman si Happy. Tumatakbo papuntang waiting shed upang sumilong. Paglabas kasi nito ng opisina ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Basang-basa si Happy. Na makarating ito sa waiting shed habang pinapagpag ang kanyang basang blouse ay nahagip ng kanyang tingin ng isang lalaking nakaluhod sa may ulanan. Tila galit na galit ang langit dahil sa mga kulog at kidlat. Ngunit hindi pa rin umaalis si Baron sa kanyang pwesto. Sigaw ito ng sigaw na halos pumutok na ang mga litid nito sa leeg. Gusto ko nang mamatay! Sigaw ni Baron. Sakto namang may natanaw itong kotse patungo sa kanyang pwesto. At dahil sa lakas ng ulan, hindi napansin ng driver ng kotse na iyon si Baron. Tumayo si Baron at hinintay ang sasakyan na siya ay masagasaan. Kuya! Isang sigaw ang kanyang narinig. Ngunit imbes na umalis sa kanyang pwesto ay ipinikit na lang niya ang kanyang mga mata. Lumipas ang magdamag. Ungol ni Baron at otomatiko namang nagmulat ang kanyang mga mata ng dahan-dahan. Kuya? Kuya! Tawag ng isang babae. Nako, sa wakas gising ka na. Sandali lang tatawagin ko. Nasaan ako? Tanong ni Baron. Nasa ospital ka. Sagot ni Happy. Bago pa man masagasaan si Baron ay nakita siya ng driver kaya huminto ito. Ngunit nawalan pa rin ng malay si Baron. Kitang-kita naman ni Happy ang lahat ng to kaya pinuntahan niya kaagad si Baron. Nataranta si Happy dahil kahit anong yugyug niya kay Baron ay hindi ito sumasagot. Dali-dali nilang isinugod si Baron sa ospital at hindi ito iniwan ni Happy hanggang sa ito ay magising. Noong una ay nadismaya si Baron sa nangyari. Ngunit napansin nito ang ganda ni Happy kung gaano ito naging maasikaso sa kanya at paano siya nitong inalagaan. Hanggang sa mabilis niyang napagtanto na kaya hindi pa siya nawala sa mundo ay dahil makikilala niya pa si Happy na mag-aahon sa kanya sa lubos na kalungkutan. Miss Baron nga pala. Pakilala ni Baron sa kanyang sarili. Happy Wow, unique name Happy Ang ganda.
Makikita sa mga mata ni Baron ng kislap, sabay tingin kay Happy. Kaya naman nakaramdam ng kilig ang dalaga nang hindi sinasadya. Salamat sa pagligtas sa buhay ko Nakangiti nitong sabi habang nakatitig kay Happy. Kaagad ding na-discharge si Baron kinatanghalian. Hindi na inabala ni Baron si Happy at sinabing kaya niya nang umuwing mag-isa. Sure ka? Pwede naman kitang ihatid sa inyo. Parang hindi ka pa okay Nag-aalala na tanong ni Happy. Okay na ako, promise. Salamat Happy. Huwag ka mag-alala, makakabawi rin ako sa'yo. Sa susunod nating pagkikita. Nakangiting sabi ni Baron. Bigla namang namula si Happy. Matapos marinig ang sinabi ni Baron, bumilis din ang tibok ng kanyang puso na tila hindi na makapagintay kung kailan sila muling magkikita ni Baron. Si Happy ay isang NBSB, no boyfriend since birth na dalaga, at ang kanyang dahilan kung bakit ayaw niyang mag-boyfriend ay dahil daw sa pananindigan niyang first and last. Ang first boyfriend niya ang kanyang magiging forever. Ang kanyang unang boyfriend ay ang lalaking pagbibigyan niya ng kanyang pagkababae. Lumang pananaw man nito ay ito ang pangako ni Happy sa kanyang sarili. Ito ang magiging regalo niya sa magiging asawa. At dito ay mapili si Happy sa lalaki, kung kaya't wala itong alam sa larangan ng pakikipagrelasyon at sa iba pang bagay na kaakibat nito. Umuwi na rin si Happy at nang makarating ito sa tinutuluyan niyang apartment ay sinalubong ito ni Mary. Diyos ko Happy, saan ka ba nang galing? Alam mo malapit na ako mag-report sa mga pulis. Ni text or chat, tawag, wala ka? Nanlalaki ang mga mata ni Mary habang sinisermanan si Happy. Nakatirang magkaibigan sa isang apartment. Magkaiba sila ng pinagtatrabahuhan kaya naman sa bahay lang talaga sila nagkikita. Sorry na Mary. May lalaki kasing masasagasaan dapat sa harap ko kanina kaya ayun, niligtas ko muna. Paliwanag ni Happy. Ano? Sigaw naman ni Mary. Ikinwento ni Happy ang nangyari. Hindi alam ni Mary kung hahangaan niya ba ang pagiging bayani ng kaibigan o maiinis dahil paano ko napahamak siya sa kanyang ginawa. Subalit sa kabila ng lahat ng yon, tila nagayuma naman si Happy ng lalaking kanyang iniligtas ng gabing yon. Mary, sa tingin mo, magkikita kaya ulit kami? Tanong ni Happy. Aba malay ko. Mataray na sagot naman ni Mary. Ngunit napansin nito ang iba ang kislap sa mga mata ni Happy. Hindi rin alintana sa mukha nito ang puyat at pagod. At nakangiti lang ito sa buong pagkukwento nito. Teka, bakit parang ganyan ang ngiti mo? Ha? Wala, hindi ko alam. Happy, huwag mo sabihin nagkagusto ko na kaagad sa lalaking yon. Isang beses mo pa nga lang kayong nagkikita. Bulala si Mary. Ngumiti lang si Happy at hindi nagsalita. Happy, natatakot ako sa lalaking yan Hindi ko pa siya nakikita pero ayoko na sa kanya. Siwalat ni Mary. Ha? Bakit naman? Di ko alam. Sana malitong pakaramdam ko Pero sa tingin ko, ipapahama ka lang ng lalaking yan. Kaya sana pag nakita kayo ulit, huwag kang magiging marupok. Gamitin mo yung utak mo Mag-isip ka. Aba hindi sa lahat ng oras puso ang ginagamit. Diretsong sabi ni Mary. Hindi nangyayari sa totoong buhay ang fairy tale, okay? Itatak mo yan sa puso't isipan mo. Please. Tumangu-tangu lang si Happy. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay umaasa ito sa muling pagkikita nila ni Baron. Dumaan ang mga araw ngunit hindi pa rin maalis sa isipan ni Happy ang mga nangyari sa pagitan nila ni Baron. Ito na po ang order niyo, Miss Happy. Isang nagbabaga sa init na kape with a teaspoon of sugar, not stirred, at isang burger with extra mustard and double patty. No ham, no pickles, but with cucumber and lots of lettuce. Sabay lapag ni Paolo sa harapan ni Happy nakakaupo lang sa kanyang paboritong pwesto. Nagulat naman si Happy. Papunta pa lang sana siya sa counter upang mag-order. Ngunit heto si Paolo. Inihatid na sa kanya ang kanyang go-to order. Salamat Paolo, the best ka talaga. Nakangiting sabi ni Happy.
Sa tapat ng opisina ni na Happy, naroon ang van ni Paolo. Isa itong rolling van ng mga merienda. Regular customer dito sa Happy, kaya naman kabisado na ni Paolo ang mga paborito nitong orderin. Suot ang kanyang sombrerong kulay itim at makapal na salamin habang naka-apron na pula at checkered na polo. Magiliw na pinagsisilbihan ni Paolo ang kanilang mga customers, lalo na si Happy. Kamusta ka na? Balita ako, hindi ka na nakapasok ng ilang araw. Oo, tinamaan kasi ako ng trangkaso Tugon naman ni Happy. Hanggang sa ikinuwento na nito kay Paolo ang nangyari ng gabing yon. Sana nga magkita ulit kami. Ani ni Happy sabay higop ng kanyang kape. Malay mo naman magkita kayo, 'di ba? Bakit? Type mo ba siya? Sa tingin mo, siya na ba yung hinahanap mong first and last? Tanong ni Paolo. Hindi ko alam. At namula na nga ng todo ang pisngi ni Happy. Pero sana magkita ulit kami. Natigilan si Paolo sa pagtatanong at imbes na maging masaya para kay Happy, ay tila kinukurot ang kanyang puso sa naging reaksyon ng dalaga. Boss Paolo, yung niluluto mo masusunog na! Sigaw ni Ben, ang business partner ni Paolo sa kanilang munting negosyo. Sige na, mamaya na lang, enjoy mong meal mo, Happy. Nakangiting sabi ni Paolo tsaka umalis na. Agad na umakyat sa van si Paolo at pagharap nito sa kalan ay laking gulat nito dahil wala naman siyang naiwang niluluto. Bumaling ito ng tingin kay Ben na kasalukuyang nag-aayos sa mga order. Boss, iniligtas na kita sa tsak na kapahamakan. Sambit ni Ben. Nakatingin lang si Paolo at nagtataka sa sinabi ni Ben. Ilang sandali pa ay kumuha na ng plastic si Ben para isilid ang mga order. Boss, masasaktan ka lang. Narinig ko ang kwento ni Miss Happy. Aba, kitang-kita ako sa mga mata niya na may something siyang nararamdaman para dun sa baro na yun. May gustong iba si Happy. Ikaw naman kasi ang hina mo. Pinalakihan pa ni Ben si Paolo ng mata habang dinidiin ang bawat salita ang kanyang binibigkas. Hindi naman itinago ni Paolo kay Ben ang kanyang nararamdaman kay Happy. Ngunit sadyang torpe si Paolo. Gusto muna ni Paolo na maging magkaibigan sila ni Happy hanggang sa mahulog ang loob ni Happy sa kanya at saka siya aamin ng pag-ibig sa dalaga. Kumbaga, papahinugin niya raw muna ang nararamdaman nila sa isa't isa na parang prutas bago pitasin. Ngunit para kay Ben, gas-gas na ang ganitong estilo. Hindi pa rin nagpapatinag si Paolo at ipinagpatuloy ang kanyang estratehiya, lalo na't nagiging malapit na sila ni Happy. Ngunit hindi naman akalain ni Paolo at Ben na mabilis mahuhulog ang loob ni Happy sa isang estranghero na isang beses pa lang niyang nakikita. Ben, malabo naman magkita sila ulit ng baro na yon. Siguro gwapong-gwapo lang yung baro na yon. Pero imposible na magkita sila ulit. Sambit ni Paolo. Sige, sabi mo pero paano nga kung magkita sila? Ano ka? Nga. Asar pa na sabi ni Ben. Natigilan si Paolo at nakaramdam ng matinding banta sa pag-ibig niya kay Happy. Hindi yan, malakas ako kay Lord. Walang kamalay-malay naman si Happy na may 2 taong nananalangin na sana ay hindi sila muling magkita ni Baron. Si Mary na may masamang kutob sa pagkatao ni Baron. Bagamat hindi sila nagkikita, at si Paolo na may lihim na pagtingin sa kanya. Sa araw-araw na dumaan at sa tuwing magagawi si Happy sa waiting shed ay hindi nito maiwasang ngumiti at umasang magkikita silang muli ni Baron. Kahit na alam nitong suntok sa buwan naman ang mangyari iyon. Hanggang sa isang araw, pinatawag si Happy ng kanilang head upang i-train ang bago nilang makakasama sa trabaho. Miss Happy, this is Baron Geronimo. Siyang bago nating employee. Pakilala ng head ni Happy. Natulala naman si Happy na makita si Baron. Walang hanggang pasasalamat ang sinambit nito sa kanyang isipan at umaapaw ang tuwa ng kanyang puso. Subalit dahil kaharap niya na ang kanyang head, ay pilit niyang itinatago ang kanyang kaligayahan. Hi! Nice meeting you, Miss Happy. Nakangiting sabi ni Baron. Hi! Happy Mendez. Nice meeting you too.
Mr. Baron Geronimo. Daig pa niyang nanalo sa loto sa nangyari dahil nagkita silang muli ni Baron. At dininig ang kanyang hiling. Matapos ng tagpong yun ay inilibot na nga ni Happy si Baron sa facilities ng opisina. Ipinakilala niya rin si Baron sa iba pa nilang mga katrabaho at sa iba pang mga department. Hindi naman maalis ang ngiti ni Happy. Ganon din ni Baron dahil hindi nila akalaing magkikita silang muli. Matapos ilibot ay pansamantalang sa pwesto ni Happy si Baron uupo. For the meantime, magkasama muna tayo ng table. Next week magkakaroon ka na ng space mo. Don't worry. Wala namang problema, lalo na't ikaw ang makakasama ko. Hindi naman ako makapaniwala na sa lahat ng lugar ay dito pa tayo magkikita. At saka, ang saya ko, wika ni Baron. Ako rin, masaya ako nakita ulit tayo. Ani naman ni Happy. Mas naging motivated si Happy sa kanyang pagpasok sa opisina. Mas ganado itong harapin ng lahat, lalo na't araw-araw niyang nakakasama si Baron. Happy, ba't hindi naman matanggal-tanggal yung mga ngiti mo? Una ni Mary. Hindi Maganda lang kasi yung naging araw ko. Ikaw, kamusta ang araw mo? Ayos naman. Maganda rin naman ang naging araw ko. Pero hindi ako ganyan na parang ewan na nakangiti ako mag-isa. Ano? Ako bang tinutukoy mo? Napahawak na lang sa kanyang noo si Mary. Sino pa ba, Happy? May iba pa ba akong kausap maliban sa'yo? Ngumiti lang si Happy at hindi ininda ang inis na sabi ni Mary. Happy, papaalala ko lang sa'yo katrabaho mo si Baron, hindi mo lover, okay? At alalahanin mo, wala naman siyang sinasabi sa'yo na gusto ka niya. Kaya sana kung ano man yung nararamdaman mo at akala mong nararamdaman niya para sa'yo, please lang, tigil-tigilan mo na. Lahat ng yun, ilusyon mo lang. Hindi naman itinago ni Happy kay Mary na muli na silang nagkita ni Baron at nasa iisang kumpanya sila bilang magkatrabaho. Agad naman siyang sinermonan ni Mary at pinakita nitong hindi niya gusto si Baron. Tinanggap lang ito ni Happy ngunit hindi niya maiwasang maging masaya sa araw-araw na nakikita si Baron. Mary naman, ang harsh mo naman magsalita. Malay mo naman nahihiya lang siya kasi senior niya ako or humahanap lang siya ng tiyempo, ganon. Mary, ngayon ko lang kasi naramdaman na special ako sa isang tao. Yung kay Paolo, ano yun? Eme-eme lang. Hindi hindi ko alam, pero iba to Hindi mo to nararamdaman kaya wala kang alam. Sambit ni Happy. Nagulat naman si Happy sa kanyang mga nasabi. Subalit nasasaktan na kasi siya sa mga diretsong pahayag ni Mary. At ikinumpara pa nito si Baron kay Paolo. Ang dating kay Happy ay inaakasahan siya ni Mary na pinagsasabay niya si Baron at Paolo. Kita naman ni Mary na seryoso ang kanyang kaibigan at hindi patatalo sa kanyang pinaniniwalaan. Nasaktan si Mary sa sinabi ni Happy. Gusto lang naman niyang protektahan si Happy laban sa isang lalaking hindi pa nila kilala at pag-isipan ang kanyang tunay na nararamdaman. Okay, fine. Pero pag dumating ang oras na pakiramdam mo ay mali na, parang naghahabol ka lang o kaya parang ilusyon mo lang lahat, please, stop. Pakinggan mong instincts mo. Dahil alam na alam kong ipagsisigawan ng puso mo na kapag mahal mo na dapat, intindihin mo. O hindi kaya magtitiis ka kung anong kaya niya lang naibigay at maling-mali yung ganong pag-iisip. Okay? Mali yun. So learn to love yourself first. Payo ni Mary. Tumangulang si Happy ngunit sa totoo lang ay sumama na ang loob nito kay Mary dahil sa payo nito sa kanya. Ilang araw ang nagdaan, kinimkim lang ni Happy ang kanyang sama ng loob kay Mary. Naisip na lang nito na baka ganito talaga ang taong umiibig. Marami humahad lang. Samantala, nasa rolling van noon si Paolo at kasama nito si Ben. Boss, tumawag sa akin ang mama mo. Kailan ba daw natin balak itigil tong kahibingan natin? 1 taong ka na raw niyang pinagbibigyan. Sana,
Nahinto si Ben sa pagsasalita dahil dinugtungan na ni Paolo ang kanyang sinasabi. Sana naman siya nang pagbigyan ko. Tumatanda na siya at kailangan ko nang i-take over ang kumpanya. Kaya sana habang malakas pa siya, umupo na ako bilang CEO para makapagpahinga na siya. Dugtong pa ni Paolo. Tama ba ako? Yun bang sinabi ni Mama sa'yo kanina? Opo. Yun nga pong eksakto ang sinabi ng Mama ninyo. Sumandal pa si Paolo at inilagay sa batok ang kanyang mga palad. Alam mo Ben, ganito lang ang gusto kong buhay. Simple lang. Nagtitinda ng burger, pinagluluto ng mga tao, namumuhay ng tahimik, low-key. Lingid sa kaalaman ng lahat, si Paolo ang nag-iisang anak ni Melinda Madrigal at ang tagapagmana ng MG o Madrigal Group. Kung saan katapat lang nito ang munting rolling van ni Paolo, tanging si Melinda at Ben lang nakakaalam sa tunay na katauhan ni Paolo. Suot ang wig at ilang prosthetics sa mukha ay tinatago ni Paolo ang kanyang tunay na itsura sa mga tao. Ganon din si Ben, kaya naging malaya ang dalawa sa kanilang maliit na negosyo. Matagal na dapat na nakaupo si Paolo sa kumpanya bilang CEO, ngunit hiniling nito sa kanyang mama na gusto muna niyang gawin ang mga bagay na kanyang pinapangarap bago matali sa mundo ng pagnenegosyo. Hindi naman naging madamot si Melinda sa hiling ng anak. Pinagbigyan niya ito at nagsimula siyang magtayo ng maliit niyang negosyo. Kinatuwa naman ito ni Melinda, ngunit hindi na siya bumabata at kailangan ng may humalili sa kanya para siya naman na makapag-enjoy sa natitirang oras niya sa mundong ibabaw. Boss, yung totoo. Hindi yan ang dahilan kaya hindi mo bitawan tong van, ano? Pagkasabi ni Ben ng mga katagang yon ay biglang lumitaw sa may pinto ng building si Hapia. Naglalakad ito palabas. Dahil kay Miss Hapia, hindi ba? Dugtong pa ni Ben. Ngumisi lang si Paolo. Bigla itong tumayo sa kanyang kinauupuan at kinuha ang isang tray na may lamang kape at burger na madalas orderin ni Hapia. Basta, ang alam ko, masaya ako tuwing nakikita ko siyang masaya. Wika ni Paolo at naglakad na pababa ng van. Papalapit na noon si Hapia sa van. Sinalubong ito kaagad ni Paolo dahil matagal na rin itong hindi kumakain sa kanilang munting tindahan. Miss Hapia, long time no see ah. Nahinto pa si Paolo sa pagbate sa kanyang paboritong customer nang makita ang isang lalaki na kasama nito. Uy, Paolo, hi! Kamusta? Bati ni Hapia. At nagulat pa nga ito dahil bitbit ni Paolo ang isang tray na may lamang kape at burger. Nako, hindi kami kakain dito. Dumaan lang ako para ibigay itong order nila sa'yo mamaya. May meeting kasi sila mamaya. Hindi sila makakababa para mag-order. Sambit ni Hapia. Ah, ganun ba? Okay lang. At kinuha ni Paolo ang listahang inabot ni Hapia. Ngunit ang mga mata nito ay nakatuon sa lalaking kasama nito. Napansin naman ni Happy ang pagtitig ni Paolo sa kanyang kasama na si Baron. Ay, nga pala Baron, si Paolo. Siya palang may-ari nitong rolling van na yan. Alam mo masarap ang burgers dyan. Minsan titreat kita. Sabit ni Happy. Bumaling naman ito kay Paolo at pinakita si Baron. Paolo, si Baron, bago naming office mate. Hi, nice meeting you. Baron nga pala pare. At nakipagkamay si Baron kay Paolo. Paolo. Maikling sagot naman ni Paolo at nakipagkamay rin kay Baron. Sige na Paolo mauna na kami. Bye-bye. Paalam ni Hapia. Kitang-kita na may Paolo ang kislap sa mga mata ni Hapia habang nakikipag-usap kay Baron at naglalakad palayo sa kanya para siyang sinasaksak harap-harapan. Kutob nito na yun na ang Baron na kinakwento sa kanya noon ni Hapia na gusto niyang makita. Nang nakalayo na ang dalawa, saka naman lumapit si Ben sa kanyang boss. Boss, yan ang habang sinasabi ko sa iyo eh. Kakapahinog mo, ayan, na-overripe na si Hapia at nahulog na sa iba. Sabay kuha ng papel hawak ni Paolo. Tara na boss, marami-rami pa tayong lulutuin. Baka hindi tayo umabot. Sambit ni Ben. Hindi naman maalis sa mga mata ni Paolo kay Baron at Hapia. Gusto nitong maging masaya para kay Hapia. Subalit hindi niya kaya. Boss, okay lang yan. Marami pa namang iba dyan. Tara na. Usal ni Ben.
Nang makita nakatitig pa rin si Paolo sa dalawa. Lumipas ang mga araw at mas kakilala pa ni Happy ang mga magagandang katangian ni Baron. Kahit na sumasagi sa kanyang isipan ang mga payo ni Mary at naaalala ang masasayang kwentuhan nila ni Paolo. Ngunit mas matimbang ang puso kaysa sa isip para kay Happy. Kaya lalo itong nahuhulog kay Baron lalo na nang makita nitong lugmok si Baron sa pangalawang pagkakataon. Pauwi na dapat noon si Happy nang makita ang muli nito si Baron sa may waiting shed. Baron, akala ko umuwi. Okay ka lang? Bakit? Ano nangyari? Biglang nag-alala si Happy dahil nakita nitong namumulo na ang mga mata ni Baron dahil sa pag-iyak. Wala to. Pilit na pinahid ni Baron ang kanyang mga luha. Ngunit nagpumilit si Happy hanggang sa sinabi ni Baron ang dahilan ng kanyang pag-iyak. Hindi ko pa rin kasi matanggap na iniwan ako ng ex-girlfriend ko ng gabing yan. Yung gabing iniligtas mo ako. Yun yung gabing iniwan niya ako. Basag ang boses ni Baron ng oras na yon dahil dama pa rin niya ang sakit ng kahapon. Ginawa ko ang lahat para wag niya akong iwan. Tiniis ko ang lahat, kahit alam kong may kasabay akong iba. Kahit sinasabi ng iba na niloloko niya ako at nagiging sunod-sunuran ako sa kanya. Lahat ng yun tiniis ko. Pero sa huli, nagawa niya pa rin akong iwan. Happy, mahirap pa akong mahalin. Hindi ba ako kamahal-mahal? Umiiyak na itong sabi. Niyupos ni Happy si Baron. Shh! Hindi. You deserve better. Wala akong alam sa breakups pero sabi nga nila, when a door closes, another one opens. May dahilan ng lahat ng nangyari, okay? Nahabag si Happy sa nangyari kay Baron, lalo na nakita niya itong umiiyak. Kahit na hindi nito alam ang buong istorya, pinaniwalaan nito si Baron at ibinigay ang kanyang simpatsya. Naniwala ang si Baron nang naiwan sa ere at nadihado sa relasyon niya sa kanyang ex-girlfriend. Kaya naman mula ng araw na yon ay madalas nang samahan ni Happy si Baron. Palagi niya itong kinakamusta at inaalala. Gumagaan naman ang loob ni Happy tuwing nakikita niyang napapasaya niya si Baron kahit sa mga simpleng bagay lamang. Pinoprotektahan ni Happy ang damdamin ni Baron at siya nang sumapo ng lahat ng mga pagkukulang ng ex-girlfriend ni Baron. Ginawa ni Happy ang lahat na nais ni Baron, makita lang niya itong masaya. Sumapit ng uwian. Sakay ng kanyang motor ay palabas na si Baron ng parking lot nang matanaw si Cindy sa may waiting shed. Lalapitan na sana niya ang kanyang dating kasintahan, ngunit nakita nito si Happy nakasalukuyang nag-aabang din na masasakyan. Pinaandar nito ang kanyang motor at pumunta sa may waiting shed. Happy, tara na, sumabay ka na sa akin. Aya pa ni Baron nang madaanan niya si Happy sa waiting shed. Nakamotor ito at inabot ang extra niyang helmet. Ay sige na Baron, mauna ka na. May dumadaan namang jeep dito Pagtanggip pa ni Happy. Sige na please, alam kong pagod ka. Marami kang ginawa kanina. Para kahit dito man lang makabawi ako sa iyo sa lahat. Pagpupumilit pa ni Baron. Hindi naman makapagdesisyon si Happy kung siya ba'y sasabay o hindi. Dahil malaking posibilidad na magagalit sa kanya si Mary pag nakita siya nakaangkas kay Baron. Please Happy, pagpupumilit pa ni Baron. Sige na nga, akin na nga yang. Nagulat si Happy dahil bumaba si Baron sa kanyang motor at isinuot sa kanya ang extra helmet na kanyang hawak. Banayad ang hawak ni Baron sa helmet at marahang isinuot sa kanya. Tila huminto naman ang oras para kay Happy. Hindi nito akalaing ganito pala ang pakiramdam na suotan ng helmet ng isang lalaki. Kitang-kita niya ang nangungusap na mga mata ni Baron. Tila tumatagos ang kanyang tingin sa full-face cover na helmet ni Baron at nakikita ang matangos nitong ilong at manipis na labi. Ayan, wika ni Baron matapos isuot ang helmet kay Happy. Sinipat pa nito ang mukha ni Happy at hinawi ang mangilang-ilang buhok na nakasabog sa mga mata nito gamit ang kanyang mga daliri. Okay na ba? Masyado bang mahigpit?
O kailangan ko pang luwagan? Ramdam ni Happy ang pamumula ng kanyang pisngi. Mabuti na lang at nakasuot na siya ng helmet kaya hindi makikita ni Baron ang kanyang pamumula. Okay na to. Sakto lang. Nahihiya nitong sabi. Sumakay na ang dalawa sa motor. Hahawak sana si Happy sa may bakal ng motor, ngunit nang masipat ito ni Baron sa pamamagitan ng side mirror, ay hinawakan niya ang braso ni Happy at inilagay ito sa kanyang bewang. Mas secure ka kapag dito ka humawak. Okay? Lalong namula si Happy at abot tenga ang ngiti. Tila nasa ulap si Happy habang nakaangkas sa motor ni Baron ng oras na yon. Nakaligtaan na rin ito ang galit ni Mary na pwede niyang harapin sa kanyang pag-uwi. Hindi naman alam ni Happy na kasunod pala ni Baron ay si Paolo. Habang minamaneho ang kanilang rolling van, kitang-kita ni Paolo at Ben ang ginagawa ni Paolo kay Happy. Boss naman kasi. Bakit ba naman kasi sa lahat ng sasakyan mo? Dito sa rolling van mo pa talaga papasakayan si Miss Happy pwede naman yung Mercedes mo o di naman kaya yung Porsche mo, yung Kawasaki, yung Ninja H2 mo. Hindi itong rolling van. Ayan tuloy na unahan ka tuloy ng mayabang na yun. Gigil na sabi ni Ben. Alam kasi nitong dehado na si Paolo at ayaw niyang mangyari yan sa kanyang amo. Kita naman sa mukha ni Paolo ang panghihinayang. Ngunit alangan namang harangin niya si Happy at piliting sumakay sa kanyang rolling van. Hayaan mo na. Baka kasi hindi talaga kami para sa isa't isa. Ano sa palagay mo? Tanong ni Paolo kay Ben. Sa tagal nang naging suki ni Happy sa rolling van, inakala ni Paolo na iisa ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Akala ni Paolo ay nagkakagusto na rin sa kanya si Happy dahil napapasaya niya ito tuwing sila ay nagkikita. Madalas din silang magkausap sa telepono at alam nitong higit na sa pagkakaibigan ang turingan nila. Ngunit, nung pagdating ni Baron, tila sinampal siya ng tadhana at pinamukha sa kanya na kulang pa ang lahat ng kanyang ginawa. Hindi tulad ni Baron na sa isang iglap ay nakuha niya ang puso ni Happy. Nasasaktan ng labis si Paolo sa mga nangyayari ngayon dahil napagtanto niyang nasa kanya man ang lahat ng material na bagay, kailanman ay hindi niya makukuha ng ganong kadali ang puso ng babaeng kanyang minamahal. Ngunit iba ang paninindigan ni Ben at handa itong gawin ang lahat, huwag lang maging dehado ang kanyang boss. Boss, hindi ako papayag. Hindi pa tapos ang laban. Tandaan mo yan. Gagawa tayo ng paraan para mapansin ka ni Miss Happy. Samantala kung si Paolo naman ay nanghihina ng loob dahil sa kanya nakita, gulat na gulat naman si Cindy sa kanyang nasaksihan sa pagitan ni Baron at Happy. Nako sis, di ba boyfriend mo yon? Ay ex-boyfriend mo yon? Tanong ng isa sa mga kaopisina ni Cindy na si Jean. Alam kong siya yon. Kilala ko kaya yung motor na yon. Tama ba ako? Ngumisi si Cindy. Oo, siya nga yun. Oh, at balita ko nasa operation siya nag-work ngayon Oo, nabalitaan ko nga. At pinupormahan niya si Miss Happy. What do you think? Hindi naman sumagot si Cindy. So, hindi siya tumupad sa 3 months rule. Wala pa kayong 3 months mula sa pagbe-break ninyo, diba? Tapos ngayon, harap-harapan niyang ipapamukha sa'yo na may happy na siya. Alam niya kayang nakita mo ang ginawa niya? Masakit ba? O nakaget over ka na rin? Sunod-sunod na tanong ni Jean. Binalingan ng tingin ni Cindy si Jean kaya tumingin ng matalim. Jean, yung totoo. Wala akong pakialam. I broke up with him dahil hindi ko na matake ang pagiging walking red flag niya. Kayo na rin na nagsabing hiwalayan ko siya, diba? Naiwan ko na siya dahil sa mga ginagawa niya. Tapos ganito? Sabihin mo sa akin. Yung mga yan. Natahimik si Jean. Jean, FYI lang wala akong pake kung mapunta man siya kay Miss Happy o sa'yo. Kahit kanino, okay? Gigil na sabi ni Cindy at iniwan na si Jean sa waiting shed. Okay? Confirm na hurt pa nga siya. Wika ni Jean at narinig ito ni Cindy.
Ang hindi naman alam ni Jean ay natatakot ito nang muli niya makita si Baron. Kakaibang nginig ng katawan ng kanyang nararamdaman na may halong takot. Habang naglalakad palayo kay Jean ay hindi maiwasan ni Cindy na mag-alala para kay Happy. "Please, Miss Happy, layuan mo ang lalaking yan," wika nito sa kanyang sarili. Samantala, habang nagmamaneho, hindi rin maalis ang ngiti ni Baron. Sinadya nitong iparanig kay Cindy ang pag-aaya niya kay Happy. Kaya rin niya sinuotan ng helmet si Happy ay para ipakita kay Cindy na espesyal si Happy sa kanya. Alam nitong naging epektibo ang kanyang ginawa dahil hindi na ngayon maipinta ang mukha ni Cindy ng oras na yon. At akala ay nagsiselos ito. Tama nga sabi nila. Ang babae pag hinahabol, mas nagpapakipot. Pero pag hindi mo hinabol at pinagselos mo, tsaka hahabol-habol. Akala mo, Cindy, hindi ko kaya nang wala ka, Pwes nagkakamali ka. Mabilis lang din kitang mapapalitan. At si Happy yan ang papalit sa pwesto mo. Dito, sa buhay ko. Wika ni Baron sa kanyang sarili habang nagmamaneho ito ng kanyang motor. Hindi naglaon ay mas lumakas ang loob nitong gamitin si Happy upang ipamukha kay Cindy na meron na siyang mahal na iba. Total naman, at alam ni Baron sa mga kilos ni Happy na may gusto na rin ito sa kanya. Hindi niya sinayang lahat ng effort ni Happy na ipakita ring may pagtingin siya sa dalaga. Wala mang aminang nangyari ay tila magkasintahan na ang dalawa sa kanilang mga kilos. Naging isolated ang kanilang relasyon at sila lang palagi ang magkasama. Kahit meron ng sariling mesa si Baron, ay palagi pa rin itong pumupunta kay Happy. May mga natuwa dahil sa wakas ay nagkaroon na din ng kasintahan si Happy at mukha namang mahal na mahal ito ni Baron sa trato nito sa dalaga. Ngunit yun ang akala ng iba dahil yun ang pinapakita nila sa lahat. Lalo na si Baron na sobrang atensyong binibigay kay Happy na ang tanging gusto lang nito ay si Happy lang. Wala nang iba. At dapat ay ganon din si Happy na walang ibang lalaki sa buhay niya kung hindi siya lang. Nag-lunch noon si Baron mag-isa. Nagkataon namang walang nagustuhang pagkain si Baron sa cafeteria, kaya lumabas ito at nakita ang rolling van ni na Paolo. Naisipan niyang doon na lang kumain. Papalapit pa lang doon si Baron sa van ay natanaw na kaagad ito ni Paolo. Magiliw namang pinagsilbihan ni Paolo si Baron, kahit na kumukulo ang dugo nito dahil sa selos sa kanyang nararamdaman. Matapos sabihin ni Baron ng kanyang order ay naghanap na ito ng kanyang pwesto sa alfresco setup ni na Paolo. Ilang sandali lang ang hinintay ni Baron at dinala na ni Paolo ang kanyang order. "Sir, ito na po ang order ninyo. Lapit lang po kayo sa van kung may kailangan pa po kayo," ani ni Paolo. Paalis na sana ito upang bumalik sa van, ngunit naisip nitong ito na ang pagkakataon upang malaman ang motibo ni Baron kay Happy. Pakagat na sana si Baron ng burger nang bigla itong balikan ni Paolo. Sir, kamusta palang trabaho mo si MG? Masaya ba?" Malugod naman itong sinagot ni Baron, hanggang sa sinisiyasat na nito ang lagay ni Baron sa trabaho at nauwi pa sa kwentuhan. Hindi naman ito minasama ni Baron dahil pansin din niyang madalas makipaghuntahan si Paolo sa kanyang mga customers tuwing mapapadaan siya sa rolling van. Noong una ay tungkol pa sa trabaho ang kanilang pinag-uusapan hanggang sa napunta ito tungkol kay Happy. "Napapansin ko sa lahat ng empleyado palaging si Happy ang kasama mo. Sinusuyo mo ba siya?" Lakas loob na tanong ni Paolo. "Sinusuyo? Nililigawan, parang ganon. Matagal ko na kasing customer yang si Miss Happy. Dati kasi kasama niya yung mga kaopisina niyang pumunta dito. Ngayon hindi na. At nakikita kong kayo palaging magkasama." Siwalat ni Paolo. "Ganon ba? Wala naman siguro masama kung magiging close kaming dalawa, diba? Wala naman siyang boyfriend at wala naman akong girlfriend. Big deal ba yun?" Tila na insulto naman si Baron sa naging tanong na ito ni Paolo. Tila may naisip pa iwatig si Paolo sa pananaw ni Baron. Kaya naman nagpaliwanag pa si Paolo kung bakit gano'n na lang siya ka-concern sa dalaga. Ganto kasi yun. NBSB kasi si Happy. Naniniwala siya na first and last na kasabihan.
Hindi naman niya yun ipinagkakaila. Kahit itanong mo pa sa karamihan, gusto niya ang kanyang mapapangasawa ay ang unang boyfriend niya. Kaya pag may magtangkang ligawan si Hapia, nagiging sigurista siya. Nakatingin lang si Baron at nakikinig sa mga sinasabi ni Paolo. Kaya sana kung may bala kang masama kay Miss Hapia, huwag mo nang ituloy. At kung hindi mo siya siseryosohin, huwag mo na siyang ligawan. May halong pagbabanta ang mga katagang binitawan ni Paolo ng mga oras na yon. Maliban sa ipinapaubaya niya na kay Baron si Hapia, ay ayaw niyang syempreng makikitang masasaktan si Hapia, kaya niya sinabi ang mga ito. Bigla naman nag-isip ng malalim si Baron. Nakaramdam ito ng banta laban kay Paolo at naisip nitong may masamang motibo itong si Paolo kay Hapia, kaya niya nasasabi ang mga ito sa kanya. Mula noon ay mas itinuon na ni Baron ang kanyang atensyon kay Hapia. Kahit saan ay nakasunod ito na tila anino ng dalaga. Pati tuloy ang kanilang trabaho ay naapektuhan na dahil hindi natatapos si Baron ang kanyang mga gawain dahil gusto nito palaging kasama si Hapia. Hindi naman ito pansin ni Hapia. Sa kanyang tingin ay pinoprotektahan lang siya ni Baron at natutuwa siya sa atensyon na ibinibigay nito sa kanya. At tuluyan ang kinalimutan ng payo ni Mary sa kanya. Isang gabi may motor na huminto sa harapan ng apartment na inuupahan ni na Mary at Hapia. Nagkataong nasa labas naman ng bahay si Mary at nakita niyang bumaba sa motor na yon si Hapia. Tumaas kaagad ang kilay ni Mary, kaya nilapitan niya ito habang bitbit ang isang plastik ng basura. Hapia! Tawag ni Mary. Kasalukuyan namang inaalis si Baron ng helmet ni Hapia. Bumaling si Hapia na abot tenga ang ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit nang makita nito si Mary ay napalitan nito ng pagkakaba at nartaranta ng bigla. Mary, nakauwi ka na pala, ani ni Hapia. Hindi naman umimik si Mary at nakatitig lang sa lalaking kasama nito. Nataranta man ay wala nang magawa si Hapia. Doon lang naisip ni Hapia na sa kanto na lang siya dapat bumaba upang hindi siya mahuli ni Mary at makaiwas pa sa away. Ngayon ay huli na ang lahat. Nalaman na ni Mary na hinahatid pala siya ni Baron mismo sa tapat ng kanilang apartment. Kaya ipinakilala na lang ni Hapia si Baron kay Mary at umaasang mababago ang tingin ng kaibigan sa lalaking kanyang kasama. Ay, nga pala, Mary, si Baron. Yung bago sa office, pakilala ni Hapia. Baron si Mary, kasama ko sa bahay at best friend niya. Mariing sabi ni Mary sabay tingin kay Baron wala ulo hanggang paa. Nangilabot naman si Hapia sa ginawa ni Mary. Alam nitong kinikilatis na ni Mary si Baron. Samantalang nailang naman si Baron ngunit ginitian pa rin nito si Mary at kinamayan. Hindi naman basta si Mary para hindi kamayan si Baron. Ngunit hindi maalis sa kanyang muka ang taasan nito ng kilay. At pinaramdam nitong hindi niya gusto si Baron para sa kanyang kaibigan. Salamat sa paghatid kay Hapia. Sige na, gabi na. Makakaalis ka na. Wika ni Mary na animoy nanay na tinatarayan ang manliligaw ng kanyang anak. Mary? Saway naman ni Hapia. Binaling ni Mary ang kanyang tingin kay Hapia at tinaasan din ito ng kilay. Hindi naman nagsalita si Mary. Alam ni Hapia na hindi nagustuhan ni Mary ang kanyang nakita. Ngunit, paano naman ang kagustuhan niyang magkakilala ang dalawa at mabago ang tingin ni Mary sa lalaking kanyang minamahal? Hindi naman mansid si Baron para hindi maramdamang gusto na siyang palayasin ni Mary kaya siya na ang unang nagsalita. Okay lang, Hapia. Late na rin kasi. Sige, mauna na ako. Paalam ni Baron at bumaling ito kay Mary at sinabing, Nice meeting you, Mary. Hope to see you again. Umalis na si Baron at naiwan na ang dalawa. Hindi pa rin bumababa ang kilay ni Mary. At dahil sa pagkikita nilang yun ni Baron, lalo niyang nakumpirma na tama ang kanyang kutob. Tila may kakaiba kay Baron na hindi niya maintindihan. Ngunit paano niya yun mapapatunayan kay Hapia kung wala siyang maipakitang ebidensya? At paniguradong mas papanigan ito si Baron kaysa sa kanya. Puro magagandang katangian lang ang sinasabi ni Hapia tungkol kay Baron at ni minsan ay wala itong masabing masama kay Baron. Too good to be true.
Ang lahat ng to para kay Mary, kaya mas kinakabahan ito para sa kanyang kaibigan. Nauna nang pumasok si Happy sa apartment. Matapos magtapon ng basura ay pumasok na rin si Mary. Nagpang-abot ang dalawa sa may sala at doon na kinumpronta ni Happy si Mary. Mary, ano yun? Sita ni Happy. Ang buong akala ni Mary ay siya ang unang sisita kay Happy sa mga nangyari. Ngunit laking gulat nito na si Happy pa lang sumita sa kanya. Ang ano? Yung ginawa mo kanina. Hinarap ka ng maayos ang tao tapos ganong katalim ang titig mo sa kanya. Galit na sabi ni Happy. Alam ko namang simula pa lang hindi mo na gusto si Baron. Pero wag naman sanang ganon. Hindi mo pa naman siya kilala. Kaya sana wag mo siyang i-judge kaagad. Hindi na napigilan ni Mary ang kanyang sarili at binulalas na rin ang kanyang saloobin. Exactly my point. Ni isa sa atin hindi pa siya kilala. Tapos kung ipagtanggol mo siya, ganong-ganon na lang. Happy naman, kilala kitang maselan sa lalaki. Pero bakit ngayon parang hayok ka na sa Baron na yun? Parang siya na lang ang lalaki sa mundo Take note, hindi pa kayo niyan Hindi pa kayo. Ano bang kinagagalit mo? Ano bang masama sa pag-angkas sa motor at paghatid sa akin? Para yun lang, nagkakaganyan ka na. Naiinggit ka siguro, Dahil walang lalaking pumapatol sa'yo. Pero sa akin, meron. At kahit hindi sabihin ni Baron sa akin, ramdam ko na mahal niya ako. At ganun din ako sa kanya. Para naman binuhusan ng malamig na tubig si Mary matapos marinig ang lahat ng iyon galing sa mismong bibig ni Happy. Naiinggit ka kasi walang maghahatid sa'yo, tinititigan ka bilang isang babae. Naiinggit ka kasi ako ang mahal ni Baron. Pero ikaw, iniwan ka ng boyfriend mo. Pero iba si Baron. Alam ko hindi niya ako iiwan. Mabait si Baron. Sweet, gentleman at maalalahanin. Pinaparamdam niya yung espesyal ako sa kanya. Kaya sino ba naman ako para hindi tanggapin ang lahat ng yun? Sa lahat ng tao sa office sa akin, siya lang ang ganon. Mary, hindi ko naman binabaliwala lahat ng payo mo Sinubukan ko namang iwasan ang nararamdaman ko kay Baron. Kaso, habang umiiwas ako, mas pinapakita niyang kaya niyang maghintay. Pinapakita niya na mahal niya ako. Kaya, pwede bang maging masaya ka na lang para sa akin? Kasi masaya ako pagkasama ko si Baron. Hindi na nagawang magsalita ni Mary. Ang gusto lang naman niya ay protektahan si Happy. Ngunit, siya pa ang naging masama. Nakikita niya ring umiikot na ng tuluyan ang mundo ni Happy kay Baron. Labis-labis na atensyon ang pinapakita ni Baron kay Happy kaya hindi na ito makaahon sa lalaking yon. Okay, fine. Ikaw ang bahala. Tulad ni Paolo ay sumuko na rin si Mary sa pagising kay Happy sa kanyang panaginip. Gusto mo siya? Go! Ikaw na rin ang nagsabi. Hindi ko pa siya kilala. At sa palagay mo ba, kilala mo na ang buong pagkatao niya? Anyways, malaki ka na. Alam mo naman na siguro ang tama sa mali. Mula ng araw na yon ay hindi na pinakialaman pa ni Mary si Happy. Naging malaya na ito sa pagdedesisyon lalo na pagdating kay Baron. Habang binabagtas ni Baron ang daan pauwi sa kanyang tinutuluyan, samot-saring espekulasyon ang sumasagi sa kanyang isipan. Bukod kay Paolo, iniisip niyang isa ring banta si Mary sa pagmamahala nila ni Happy. Dapat protektahan ko rin si Happy laban sa Mary na yan. Dapat ko siyang ilayo sa lahat ng taong pwedeng umagaw sa kanya. Ani nito at pinaharurot na ang kanyang motor. Nang oras din yon ay nakauwi na si Paolo sa kanilang mansyon. Sinalubong ito ng kanyang ina na may malaking ngiti sa mga labi. Anak, Paolo, how's your day? Fine, it was great. Ang saya. Ang saya-saya. Wee! Sarkasiko nitong sabi at nakuha pa nitong pumalakpak. Kasunod nito si Ben at binalingan ito ng tingin ni Melinda. Ben? Sabay taas ang kilay. Ma'am, ano po kasi? Hindi naman alam ni Ben ang sasabihin. Kung magsisinungaling ba siya para pagtakpan ng kanyang boss o sasabihin ang totoo. Okay ma, fine.
it's not that great. Pero I'll be fine. Akit na po ako. Good night. Paalam nito at dumiretso sa may hagdan. Naiwan naman sina Ben at Melinda kaya nagkaroon ng pagkakataon si Melinda na malaman ang katotohanan mula kay Ben. Ben, tell me, what happened? Is that because of that girl? Nakakatakot ang boses ni Melinda at gustong malaman kung ano nga bang bumabagabag sa isipan ng kanyang anak. Opo, ma'am. Ang hina naman po kasi ng bata natin. At napailing na lang si Ben. Naupo naman si Melinda sa sofa at nakaramdam ng awa para sa kanyang anak. My poor boy. Pero hindi siya matututo kung papakialaman ko siya sa diskarte niya. Nagkawatak-watak na nga ang relasyon ng magkaibigan. Unti-unti na rin sumuko si Paolo sa pag-ibig niya kay Happy. At ang dahil dito ay naging malaya na ang dalawa. Happy, magsama na tayo sa isang apartment? Aya pa ni Baron. Ha? Ano sabi mo? Nagulat si Happy sa sinabi ni Baron. Ayaw mo ba? Ayos lang naman kung ayaw mo. Naisip ko lang naman kasi kulang ang 8 hours dito sa opisina na magkasama tayo. Kung nasa isang bubong tayo, mas makakasama kita ng matagal. Mas maaalagaan kita. Ayaw mo ba nun? Paliwanag ni Baron. Tuluyan nang nilamon si Happy ng salitang pag-ibig. Kahit na hindi pa malinaw sa kanya kung ano nga ba siya sa buhay ni Baron. Nakalimutan na nitong itanong kay Baron kung magkaano-ano nga ba sila upang maging opisyal na ang kanilang relasyon. Gayunpaman ay ora mismong sumagot si Happy sa alok ni Baron. Oo, Baron. Sige, magsama na tayo. Tugon ni Happy. Wala namang kamalay-malay ang lahat sa ginawa ni Happy at Baron. Sinabi ni Happy kay Mary na nakahanap siya ng uupahang mas malapit sa kanyang trabaho kaya siya lilipat. Hindi naman ito pinigilan ni Mary kahit masakit pa ito sa kanya. Nagtagumpay ang plano ni Baron laban kay Mary. Nagawa niya ng paghiwalayin ng dalawa. Kasabay ng paglipat ni Happy ay siyang pagiging mapusok ng dalawa. Lumipas ang ilang linggo na sila ay magkasama. Unti-unting lumalabas ang iba pang ugali ni Baron na hindi naman inaasahan ni Happy. Nasa kama noon si Baron at tinihintay si Happy. Oh, umiinom ka na naman? Tanong ni Happy. Araw-araw na umiinom ng alak si Baron bago matulog na sa totoo lang ay ayaw ni Happy. Ngunit tiniis niya ito para kay Baron. Pampatulog lang, kau naman. Tara nga rito. Tawag pa ni Baron sa kanya. Lumapit naman si Happy at hinalik-halikan siya ni Baron sa braso. Pataas sa leeg hanggang sa pisngi nito. Kakatapos lang din maligo ni Happy kaya humahalimuyak ang bango nito. Baron, tama na, naiilang ako. Wika ni Happy. Magkatabi man sila ni Baron sa kama ay tanging yakap lang ang nagaganap sa pagitan ng dalawa. Ngunit ngayong gabi ay may ibang balak si Baron upang mapasa kanya na ng tuluyan si Happy. Tumigil si Baron. Bakit ka nahihiya? Para naman na tayong mag-asawa sa lagay na to. Nahihiya ka pa sa akin? Hindi naman napansin ni Happy ang iba pang sinabi ni Baron. Tumatak sa kanyang isipan ng salitang asawa. Yun na lang ang kanyang naintindihan at halos lumukso naman ang kanyang puso sa tuwa. Asawa? Oo, asawa. Bakit, ayaw mo ba? Dito sa bahay, walang pipigil sa akin sa lahat ng gusto kong gawin. Kahit anong ipagawa ko sa'yo, susundin mo. Naiintindihan mo ba? Sambit ni Baron. Hindi naman nakapagsalita si Happy sa labis sa tuwang kanyang nararamdaman. Kaya, pwede natin gawin lahat ng bagay na ginagawa ng mag-asawa. At hinalikan na ni Baron si Happy sa mga labi nito. Nadala naman si Happy sa init ng mga halik ni Baron ngunit nahinto ito dahil sa takot. Bigla itong kumalas sa kanilang halikan at itinulak si Baron paatras. Baron, wag! Natatakot ako. At saka nangako kung ibibigay ko lang ang pagkababae ko sa lalaking pakakasalan ko. Happy papakasalan kita. Wika ni Baron at sinunggaban muli ng halik si Happy. Tuluyan ang ibinigay ni Happy ang kanyang puri kay Baron dahil sa salitang binitawan nito. Naulit-ulit ang kanilang pagtatalik. Halos ito na nga naging pundasyon ng kanilang pagsasama.
Naging masaya si Happy noong una dahil akala niya ay nakita niya na sa wakas ang lalaking makakapagpapaligaya sa kanya at makakasama niya habang buhay. Noong una ang banayad at punong-puno ng pagmamahal ang kanilang pagsisiping. Subalit, sabi nga nila sa una lang masaya ang lahat. Baron, pagod na ako. Marami akong ginawa kanina, diba? Pati yung reports mo tinapos ko dahil mapapagalitan ka na naman ng head natin. Inda pa ni Happy. Kakauwi lang nila noon sa apartment at gusto na lang matulog ni Happy ng oras na yon dahil sa pagod. Ngunit iba ang gustong gawin ni Baron habang nakasuot ng uniforme pang opisina si Happy. Mabilis lang to. Sige na Happy. Pilit pa ni Baron. Ayoko nga. Please, pass na muna. Naglakad na papuntang kwarto si Happy. Sumama naman ang loob ni Baron at nagalit. Hindi mo ako pagbibigyan? Sigaw ni Baron at hinablot si Happy at itinulak sa pader. Ang sabi ko, pagbibigyan mo ako. Naiintindihan mo? Banta ni Baron at hinalikan na si Happy ng sapilitan. Mahigpit ang hawak ni Baron sa kanya at hindi niya magawang makawala. Nasasaktan na rin si Happy sa ginagawa ni Baron subalit marahas ang paraan nito ng paghalik. Hanggang sa sinuntok na rin ni Baron ang kanyang tiyan upang hindi na makapalag sa kanyang ginagawa sa kanya. Kung kaya tahimik na lang itong lumuha. Halos masira naman ang kanyang suot na uniforme dahil sa ginawa ni Baron sa kanya ng gabing yon. Parang bigla namang nag-iba si Baron at hindi niya na makilala. Dahil sa pilitan nitong kinuha ang pagkababae ni Happy. Nakita na lang ni Happy ang kanyang sarili sa sala na walang pambaba at sobrang sakit ng kanyang pagkababae. Habang siya naman ay nakalumpasay na sa sahig. Nakatayo naman doon si Baron at nakita ang luhaan si Happy. Happy, sorry. Wika nito. Hindi ko sinatya. At pinahid pa nito ang luha ni Happy at niyakap. Shh, sorry. Paulit-ulit itong sinabi. Mabilis namang naibsan ang salitang yon ng takot ni Happy at pinatawad si Baron. Pangako, hindi na kita pipilitin pag ayaw mo. Sorry. Wika nito at mas humigpit ang yakap nito sa kanyang kinakasama. Lumipas ang mga araw at muling nagkita sina Baron, Happy at Cindy na hindi inaasahan. Here's your coffee with cream and ham and sandwich, wika ni Baron. Nasa cafeteria sila ng building. Gusto sanang lumabas si Happy at kumain sa rolling store ni Paulo, ngunit ayaw naman doon ni Baron. Napilitan si Happy na sundin ang gusto ni Baron. Baron, hindi ako kumakain ng ham at saka hindi rin ako naglalagay ng creamer sa kape ko. Ani ni Happy. Ano? Hindi mo kakainin ng mga to? Ayaw mo ng pagkain kinuha ako para sa'yo? Usal ni Baron na tila dinidiktahan na si Happy. Nagulat naman si Happy sa naging reaksyon ni Baron. Katulad ito ng gabing pinilit siyang makipagtalik nito. At para bang hindi na maulit ang nangyari yon ay kinuha na lang ni Happy ang tray. Pero pwede ko namang itry. Wala namang masamang sumubok ng bago. Pagbawi naman ni Happy. Nakita itong lahat ni Cindy. Miss Happy, please, huwag ka nang tumulad sa akin. Nakikita kasi nitong nagsisimula ng paghihirap ni Happy sa kanilang relasyon ni Baron. Bukod sa bahay, aminin man ni Happy o hindi, ay maging sa trabaho ay naging aabusado na rin si Baron. Si Happy ang sumasapo ng mga kapalpakan ni Baron dahil kung hindi ito ay palaging tulog. Ay nasa departamento naman ito at nakikipagkwentuhan. Daig pa nito ang supervisor kung maglibot sa maghapon. Napapansin na rin ito ng iba pang mga kaopisina ni Happy at maging ang kanilang head. Miss Happy, may mga nagsasabing ikaw daw ang gumagawa ng mga reports ni Mr. Baron? I hired him para makatulong sa department natin at hindi para maging pabigat. Sita ng kanyang head. Hindi naman po sa ganon. Hindi pa po kasi kaya ni Baron. At kesa pa ulit-ulit po ang trabaho, mas mainam po na ako na lang ang gumawa. Paliwanag ni Happy upang depensahan si Baron. Kahit na alam nito hindi na tama ang working attitude ni Baron. Di sana sa'yo ko na lang pinagawa, hindi na sa kanya. Paano siya matututo kung ibibibaby mo siya sa trabaho? Napatikom na lang na kanyang bibig si Happy.
Napabuntong hininga na lang ang head ni Happy upang kumalma. Okay, I see your point. Tama ka naman sa part na yon. Pero please, Miss Happy, kung ano man ang meron sa inyo, personally, labas sana ang trabaho doon. You are one of our assets. And Mrs. Madrigal is very impressed with your working skills and attitude. Kaya sana alagaan mo yon. At huwag sana sa isang lalaking katulad ni Baron masira ang karera mo. Babala ng head ni Happy. Tila sinampal naman si Happy ng mundo sa mga nangyayari. Ang malaulap na pakiramdam ni Happy tuwing kasama si Baron ay unti-unti nang naging impyerno. Paglabas ni Happy sa opisina ng kanyang head ay gusto nitong pumunta sa rolling van sana ni Paolo. Gusto niya makipagkwentuhan at maghinga ng sama ng loob tulad ng dati niyang ginagawa. Ngunit hindi na ito maaari dahil ayaw ni Baron na kumakain siya sa rolling van ni na Paolo. Lumingalinga ito sa paligid at doon niya naramdamang parang nag-iisa na lang siya sa mundo. Natanaw niya rin si Baron na nakikipagkwentuhan sa iba nilang kaopisina na tila wala namang problema at tambak na trabaho. Okay, tama ang sinabi ng head ko. Dapat separate ang work at personal life. Alam naman siguro yan ni Baron at maiintindihan niya kung hihigpitan ko siya. Sambit ni Happy sa kanyang sarili. Nilapitan ni Happy si Baron upang huminto ito sa pakikipagkwentuhan at pinagawa ang mga natitira nitong trabaho at tinuruang gumawa ng reports. Happy alam mo namang ayoko ng mga ganyan, di ba? Baron, wala kang choice. Sa'yo pinapagawa ang mga yan. Sinabihan niya rin ako ng head natin na turuan kita. Hindi tulungan. Magkaibang bagay yon, kaya please sumunod ka na lang. Paliwanag ni Happy. Usal ni Baron. Sumama naman ang loob ni Baron sa ginawa ni Happy kaya samba ko lang mukha nito habang nagtatrabaho. Habang nagtatrabaho si Baron ay nagpuntang cafeteria si Happy. Nagkataon namang nandoon din si Cindy at nagkakape. Nagtama ang tingin nilang dalawa at lakas loob na lumapit si Cindy kay Happy. Hi Cindy, bati ni Cindy kay Happy. Oo, kilala kita. Ikaw yung sa creative department. Ani ni Happy. Mag-asapang nagkape ang dalawa hanggang sa sinabi na ni Cindy ang tunay niyang pakay. Happy, alam ko may namamagitan sa inyo ni Baron. Pero please, itigil mo na yon habang maaga pa. Babala ni Cindy. Cindy, alam ko ngayon lang tayo nagkausap ng ganito. Pero, para mangialam ka sa buhay ko? Mataray na sabi ni Happy. Sa totoo lang ay natatakot na magsalita si Cindy pero ito lang ang kanyang nakikitang paraan para iligtas si Happy. Kaya sinabi niyang siya ang ex-girlfriend ni Baron na kinagalit naman ni Happy. So, ikaw ang babaeng nang iwan kay Baron sa ere? Kaya muntik na siyang magpakamatay ng gabing hiniwalayan mo siya? Imbes na matakot si Happy para sa kanyang kaligtasan, ay nagalit pa ito kay Cindy. Happy, mali ang inaakala mo. Nakipaghiwalay ako kay Baron dahil sinasaktan niya ako. Obsessed siya sa akin noon. At sakal-sakal na ako. Maraming bawal. Ang gusto niya, sa kanya lang umiikot ang mundo ko. Bawal na ako makipag-usap sa iba kung hindi sa kanya lang dapat. Lahat ng mga kaibigan ko pinalayo niya. At saka ko, ganun din ang gagawin niya sa relasyon niyo. Hanggang sa siya na lang matira sa'yo. Kaya please makinig ka sa akin. Pagmamakaawa ni Cindy kay Happy. Huwag mong hintayin na danasin mo lahat ng sampal, suntok at pasa na dinanas ko sa lalaking yon. Hindi totoo yung sinasabi mo. Gusto mo lang bumalik sa'yo si Baron kaya mo sinasabi ang lahat ng yan. Ikaw ang naiwan at ginagawa mo to dahil nare-realize mo na mahal mo pa pala si Baron at aagawin mo siya sa akin. Pero hindi ako papayag. Mahal namin ang isa't isa. Ako ang nasa tabi niya nung iniwan mo siya. Kaya wala kang karapatan na sabihin lahat ng yan para iwan ko siya. Tumayo si Happy at iniwan si Cindy. Hindi na nito hinabol si Cindy at hinayaan na lang na umalis. Please, Happy, huwag si Baron. Wika ni Cindy habang tinititigan si Happy papalayo sa kanya.
Samantala, nasa rolling van ang mag-amang Paolo at Ben. Naghintay ng mga customers. Nakatanaw sa kawalan si Paolo at napansin naman ito ni Ben. Boss, napapansin ko, hindi ka na masaya sa pagtitinda. May problema ba? Tanong ni Ben. Hindi ba obvious kung bakit? Alam mo naman kung sino ang customer na lagi kong inaabangan, di ba? At ngayon, dumaraan na lang siya na parang hindi ko nakikita. Ni hi hello, hindi ko na magawa kasi palagi niya kasama yung Baron. Boss naman, hindi ko ba kasi alam sa'yo bakit nagkakaganyan ka? Matalino ka naman. Ikaw ang isa sa pinakamayaman na lalaki dito sa Pilipinas. Ikaw ang tagapagmana ng kumpanyang nasa harapan natin. Sa'yo yung building na yan at marami kang properties di hamak sa mokong na Baron na yun. Tapos isang babae lang hindi mo makuha. Isang pitik mo lang boss, makukuha mo na si Hapia. Isang pitik mo lang. At yung Baron na yan, naku, panis yan. Bumaling si Paolo kay Ben at sinamaan ang tingin ng bahagya. Ben, hindi ganun yun. Kahit naman nasa akin na lahat ng material na bagay, o hindi ko naman makukuha yung tunay na pagmamahal, wala rin. Hindi rin ako magiging masaya. Masasaktan lang ako. At masasaktan ko lang siya kung ipagpipilitan ko ang sarili ko. At higit sa lahat, ayokong pakilusin ko ang pera para makuha akong gusto ko. Panlalamang ang tawag doon. Kailanman, hindi ko makakamtan ng tunay na saya pag ganoon ang ginawa ko. Katwiran ni Paolo. May punto si Paolo sa lahat ng kanyang mga sinabi. Naiintindihan naman ito ni Ben, subalit, paano naman ang kaligayahan ng kanyang boss? Gustong gusto niya makatulog dahil alam nitong nasasaktan ni si Paolo sa mga nangyayari. Nanlumo naman si Ben ngunit alam nitong pinal na ang desisyon ng kanyang boss at hindi na niya ito mababago. Boss, kung gano'n anong balak mo? Hahanap ka na lang ba ng bagong pag-ibig? Itutuloy ko pa rin tong rolling van. Pero kukuha na ako na mag-handle nito. At papasok na tayong dalawa dyan sa opisina. Kumunot naman ang noon ni Ben. Ano po, boss? Siguro yung oras na para pagbigyan ko si Mama. Sagot ni Paolo. Nakapagdesisyon na ako. Uupo na ako bilang CEO para ma-enjoy naman ni Mama ang buhay. Talaga, boss? Gulat na gulat na sabi ni Ben. Buo na nga ang desisyon ni Paolo na humalili sa kanyang ina. Nang hapon ding yon ay tinawagan ni Paolo ang kanyang ina at hiniling na magpatawag ng meeting sa lahat ng departamento upang i-anunsyo ang kanyang pag-upo bilang CEO. Sure anak, walang problema. Ipapahanda ko ng conference room. Ora mismo. Wika ni Melinda. Habang naghahanda si Paolo sa kanyang pag-upo, nagsimula na rin mapansin ni Happy ang mga pagbabago ng kanyang itsura at katawan dahil sa mga ginagawa sa kanya ni Baron. Kakatapos lang maligo noon ni Happy at nakaharap ito sa salamin habang nagtutoothbrush. Doon niya napansin na malalim ng mga mata nito at umimpis ng pisngi. Tuyot na balat at ang kanyang collarbone na litaw na. Malaki ang kanyang pinayat at nawala na ang natural niyang ganda. Ano ba itong itsura ko? Ito na ba talaga to? Tanong ni Happy sa kanyang sarili habang nakaharap sa salamin. Matapos mag-toothbrush ay naisipan nitong tanggalin ang tuwali ang nakabalot sa kanyang katawan at naiyak ito sa kanyang nakita. Happy, anong nangyayari sa'yo? Umiiyak nito ang niyakap ang sarili habang tinititigan niya ang pasa-pasa niyang katawan. May latay din ito ng sinturon at bakat ng tali sa hita. Hindi lang kasi normal na pagtatalik ang ginagawa ng dalawa. Madalas ay pinapagaya na rin sa kanya ni Baron ang napapanood nito sa ilang mga sites. At kapag hindi niya nagawa yun ng tama ay latay ang katapat nito. Nararanasan din ba ito ng iba? O ako lang? Wika nito sa kanyang sarili. Dumating ang araw ng pag-upo ni Paolo bilang CEO. Ni isa sa kanyang mga customer sa rolling van ay walang nakakakilala sa kanya. Wala na kasi itong suot na prosthetics at wig, gayon din si Ben, kaya malayang nakakapagtrabaho ang dalawa.
Bagamat sinasabi ni Paolo nakakalimutan niya na ang kanyang pagtingin kay Happy, hindi naman ito mapigilan ng sarili tuwing nakikita ang dalawa. Madalas ay pinagtutuunan niya ito ng pansin at palaging kinakamusta kesa sa iba pang empleyado. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagpapapansin ni Paolo kay Happy, ang mundo ng dalaga ay umiikot pa rin kay Baron. Ben, ano bang meron sa Baron na wala ko? Biglang tanong ni Paolo kay Ben. Boss, mag-iisang buwan ka na nakaupo. Umaasa ka pa rin bang mapapansin ka ni Miss Happy? Iba talagang tama mo sa kanya, no? Bulala si Ben. Sagutin mo na nga lang ako, Ben. Boss, sa totoo lang, nasa iyo na ang lahat. Pero siguro talagang mahal ni Happy si Baron. Wala tayong panama kapag ganun. Tugon pa ni Ben. Pero boss, hindi mo ba napapansin? Parang tuyot na si Miss Happy, no? Akala ko nga ako lang nakakapansin ng pagbabago ng itsura ni Happy. Pinagtataka ko nga rin yun eh. At nakakabahala. Nababahala ako sa pagpapapayat niya. Ani ni Paolo. Bukod doon ay parang haggard na rin siyang tingnan. Alam mo yung parang pasan niyang mundo? At balita ko nga, bumababa pa daw ang performance niya. Palagi kasi siyang wala sa sarili, tulala. Ben, ayaw kong pag-isipan ng masama si Baron. Pero just to make sure, mag-background check at manmanan mo si Baron. I-report mo lahat ng kilos niya. Naiintindihan mo? Opo, boss. Hindi lang si Paolo at Ben ang nag-aalala kay Happy, gayon din si Mary. Kahit naman hinayaan itong lumipat ng tirahan si Happy, ay nag-aalala pa rin ito sa kaibigan. At lalo ito nag-aalala ng isang beses na nakita niya si Happy at Baron sa supermarket habang namimili. Hindi na nagawang lumapit ni Mary dahil nagulat ito sa pagbabago ng itsura ni Happy. Hindi naman pinatahimik ng kanyang isipan si Mary kaya naman kumilos na ito upang alamin kung anong nangyayari sa kanyang matalik na kaibigan. Una nitong pinuntahan ang rolling van ni na Paolo. Kilala niya si Paolo lalo na si Ben dahil naging malapit sila ni Ben sa isa't isa noon. Kuya, nalipat po ng branch si na Paolo at Ben? Tanong ni Mary sa mga taong nagsiserve sa dating rolling van ni na Paolo. Opo, ma'am. Bakit po? Sino po sila? Kaibigan nila si Mary. Anito. Mabilis namang nakarating kay Ben na hinahanap sila ni Mary noong araw ding yon. Boss, hinahanap na tayo ni Mary. Yung friend ni Happy, ani ni Ben. Talaga? Bakit daw? Di ko rin alam, boss eh. Pero may kutob ako na may kakaibang nangyayari kay Miss Happy. Sabi ng tauhan natin sa baba, parang may inaabangan daw si Mary. Tapos panay ang tanong kung kumain na ba daw si Happy sa rolling van at kung may kasama ba daw na lalaki na ang pangalan ay Baron. Ulat ni Ben. Nag-isip sandali si Paolo. Mag-duty tayo bukas sa rolling van. At alam ko may number ka pa ni Mary. Tawagan mo siya. Utos si Paolo. Mabilis naman na sumunod si Ben at nagkausap ang dalawa. Kinabukasan ay nagtungo nga sina Paolo at Ben sa rolling van at hinintay ang pagdating ni Mary. Hindi ko kasi alam kung kanino ako magtatanong. Nag-aalala na ako kay Happy. Panimula ni Mary. Sa gitna ng pag-aalala ni na Paolo, Ben at Mary, walang nakakaalam na naging biktima na rin si Cindy ni Baron. At dahil dito, binabagabag si Cindy ng kanyang konsensya at gustong iligtas si Happy. Nahirapan namang tsumempo si Cindy upang balaan muli si Happy. Ultimo kasi pagbaba niyo ni Happy ay kasunod si Baron upang makasiguro itong walang ibang kakausap kay Happy. Kaya naman naisipan ni Cindy na abangan si Happy sa loob mismo ng banyo at kausapin sa loob ng cubicle. Nagulat si Happy sa pagsabay ni Cindy na pumasok sa cubicle na kanyang gagamitin. Cindy, ano ba ginagawa mo? Hanggang dito ba naman? Sinabi ko naman sa'yo, diba? Hindi ako maniniwala sa sasabihin mo. Saway ni Happy kay Cindy. Ngunit hindi na nagpatinag si Cindy. Imbes na sagutin si Happy ay kinuha nito ang braso ni Happy at inangat ang long sleeves nito. Agad na bumunga ang marka ng tali sa kanyang braso. Sinasabi ko na nga ba? Ginagawa rin niya sa'yo yun, diba? Usal ni Cindy.
Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hinikit ni Happy ang kanyang braso at tinakpan ng marka. Oh, ito. Mag-test ka sa harapan ko. Sabay abot kay Happy ng PT. Sumusobra ka na, Cindy. Angil pa ni Happy. Please. Ito lang naiisip kong paraan para masigurong ligtas ka pa sa kamay niya. Hindi ba dali sa akin itong ginagawa ko, Happy? Sa totoo lang pwede naman kitang pabayaan dahil iniligtas mo ako sa demonyong yon. Pero hindi ako pinapatahimik ng konsensya ko. Kaya please, pagmakaawa ni Cindy. Para matapos na lang ang kanilang diskusyon ay sinunod na lang ito ni Happy. Makalipas pa ng ilang minuto. Negative. Wika ni Happy. Kinuha ni Cindy ang PT upang makasigurado na nakitang iisa lang lumabas sa guhit ay nakahinga ito ng maluwag. Bakit mo ba ito ginagawa, Cindy? Anong motibo mo? Tanong ni Happy. Niyapos ni Cindy si Happy. Magpakatatag ka. Alam ko magigising ka rin sa bangungot na to. Isang araw. Tumatak sa isipan ni Happy ang huling sinabi ni Cindy bago siya nito pinalabas ng cubicle. Kaya naman nadagdagan ang mga naging isipin ni Happy. Dahil tunay nga ang sinabi ni Cindy, naramdaman na rin niya ang pagiging mahigpit ni Baron. Nasasakal na ito at tila ibon na nasa hawla. Nakakatakas lang ito sa paningin ni Baron tuwing office hours dahil behigpit na ipinagbabawal ng kanilang head na lumibat si Baron at puntahan siya sa kanyang pwesto. At sa mga oras na yon ay nagpupunta si Happy sa rooftop upang pagmasdan ang langit. Ang hindi naman alam ni Happy ay madalas din palang nandoon si Paolo upang makatakas sa magulong mundo ng kanyang pinasok. Tikim ni Paolo. Tila wala namang narinig si Happy ng oras na yon, kaya inulit ni Paolo ang pagtikim. Sir, tarantang sabi ni Happy tumayo sa kanyang kinauupuan. Sobrang payat na noon ni Happy. Litaw na ang cheekbone nito at malalim ang mga mata. Magulo rin ang kanyang buhok na tila hindi na naaasikaso ang sarili. Miss Happy, are you okay? Sa tanong na yun ni Paolo ay pumatak agad ang luha ng dalaga. Hindi naman maintindihan ni Happy kung bakit pero gusto niyang umiyak sa harapan ng kanyang boss. Subalit namumutawi nito sa kanyang isipan ang imahe ni Baron na galit at sumisigaw. Naririnig niya sa kanyang isipan ang mga pananakot ni Baron sa kanya na ikakalat ang mga videos at litrato niya habang sila ay nagtatalik kung may pagsasabihan nito tungkol sa ginagawa nila sa kanilang relasyon. Nilamon na si Happy ng takot. Agad itong pinahid ang kanyang mga luha at umiwas ang tingin kay Paolo. Nakatayo lang si Paolo sa harapan ni Happy at hinintay ang tugon nito. Happy, ayos ka lang? Muling tanong ni Paolo. Ayos lang po ako, sir. Maikling sagot naman ni Happy. I don't think so. Stress ka pa rin ba sa work? Tumangulang si Happy at tumungo. Gusto namang gumawa ng usapan ni Paolo upang mag-open sa kanya si Happy. Ngunit kahit anong kwento niya ay panay tangulang na kukuha niyang sagot sa dalaga. Hanggang sa nagtanong na ito tungkol sa namamagitan sa kanila ni Baron. You and Mr. Baron, kamusta na kayo? Don't get me wrong ha. Gusto ko lang makilala ang mga tao ko sa opisina. That's all. Depensa ni Paolo. Napangiti si Happy ngunit may lungkot pa rin sa kanyang mga mata. Wala po sir, magkaibigan. Magkaibigan lang po kami. Iyon lang po, sagot ni Happy. Oh, ganun ba? Masaya ka naman ba sa pagkakaibigan niyo? I'm glad na nababalanse mo ang working relationship niyo sa personal. Nice. Papuri ni Paolo. Doon ay tinamaan si Happy. Alam kasi nito sa kanyang sarili na walang katotohanan ang kanyang mga sinabi. Ni hindi nga nito alam kung magkaibigan ba sila o magkarelasyon o sadyang ginagamit lang siya ni Baron upang makapagparaos. Kailanman ay hindi siya sinasabihan nito ng mahal kita o I love you. Napansin naman ni Paolo na tila natutulala si Happy at malalim ang iniisip. Kaya muli ito nagsalita. Pero kung kailangan mo ng kausap, feel free to go here. At kung nataon naman na nandito rin ako,
You can talk to me. Gusto ko makausap ka. I mean, kayong mga empleyado ko. To build a better relationship. Hindi lang sa mga heads. Ani ni Paolo. May gumuhit na maliit na ngisi sa mga labi ni Happy. Gayon din kay Paolo. Nakaramdam si Happy ng kapanatagan sa mga salitang narinig niya mula kay Paolo. Bukod doon ay sumagi na rin sa kanyang isipan ang mga pag-uusap nila ni Paolo na nagtitinda sa rolling van. Parang siya ang kausap ni Happy ng oras na yon. Ang pag-uusap na yon ay nasundan pa ng nasundan. Tila komportable na nga si Happy sa pakikipag-usap kay Paolo na kanyang boss. Katulad kay Paolo na nasa rolling van, isang beses nang muli silang nagpang-abot sa rooftop ay napansin ni Paolo na mugto ang mga mata ni Happy. LQ? Pahaging ni Paolo. Opo sir. Pero mahal mo. Sunod na tanong ni Paolo. Napaisip si Happy. Mahal ba niya talaga si Baron o natatakot lang siya na masira siya sa buong kumpanya? Mahal ba siya ni Baron o ginagamit lang siya nito? Hindi naman nakasagot si Happy. Kaya nga naimbento ang salitang choice, di ba? Kung nahihirapan ka na at nasasaktan, palagi kang may choice na umalis. Pero choice mo rin na magstay. Payo ni Paolo. Umalingaw-ngaw ang mga salitang yon sa isipan ni Happy. Ngunit isang tinig ang kanyang narinig kaya bigla itong kinabahan. Happy, ani ni Baron na papalapit sa dalawa. Bigla naman tumayo si Happy. Ang kaninang kalmadong mukha ay namutla at nataranta. Sige po sir, mauna na po ako. Nagmamadaling sabi ni Happy at lumapit kay Baron. Nagtama ang mga mata ni na Baron at Paolo. Hindi naman maganda ang tingin ni Baron kay Paolo, ngunit ginisihan lang ito ng binata at kunwaring ibinaling muli ang tingin sa kanyang harapan. Nang malapit na si Happy kay Baron ay biglang hinatak ni Baron si Happy. Ano? Ipagpapalit mo ba ako sa lalaking yon? Hindi ba't sabi ko sa'yo, ako lang ang pwedeng kumausap sa'yo? Gigil na sabi ni Baron. Hindi Baron, hindi ganun. Siguraduhin mo lang Happy. At hinila ni Baron si Happy. Hindi lang makakibo si Paolo ngunit nasaksihan niya ang ginawa ni Baron kay Happy. Sa kabilang banda, isang impormasyon ang nalaman ni Ben tungkol kay Baron. Boss, may nalaman ako tungkol kay Mr. Baron at Miss Cindy ng Creatives. Panimula ni Ben. At doon ay nilahad niya na dati silang magkasintahan. Galing mismo sa kaopisina ni Cindy na si Jean ang impormasyon. Nalaman din ni Ben na hindi magandang reputasyon ni Baron bilang kasintahan ni Cindy at minaltrato niya ito noon. Boss, masama ang kutob ko. Ayaw kong isipin na sinasaktan si Miss Happy ng lalaking yon. Ani ni Ben. Si Mary, anong balita kay Mary? Boss, yun pa nga po pala. Hindi na rin daw umuwi si Happy sa apartment. Matagal na. Nag-aalala na nga si Mary ng sobra. Kaso, hindi naman sinasagot ni Happy ang mga tawag at messages niya. At kutob niya ay nagsasama na sila ni Baron. Samantala, hindi na nakatiis si Mary at pinuntahan na mismo si Happy upang makipag-ayos. Nagbaka sakali rin ito na sabihin ni Happy ang nangyayari sa kanya. Please, Happy, bumaba ka please. Dalangin ni Mary habang naghihintay sa lounge area ng gusali. Nakaabang ang paningin ni Mary sa may hagdan. At laking tuwa nito nang nakita si Happy na papunta sa kanya. Agad niya itong nilapitan at niyakap. Happy, anong nangyari sa'yo? Sobra ako nag-alala, kamusta ka na? Bakit parang pinabayaan mo ang sarili mo? Kumakain ka ba? Mahigpit ang naging yakap ni Happy sa kaibigan. Ngunit kumalas din ito at pinilit na ngumiti. Nagda-diet ako. Kasi sabi ni Baron tumataba na ako. Gustong magalit ni Mary ng oras na yon ngunit hindi niya magawa dahil sa awang nararamdaman sa itsura ng kanyang kaibigan. Okay, so going strong kayo? Tanong ni Mary. Kayo na? Masaya ka ba? Nakatitig lang si Happy. Gusto nitong sabihin ang tunay na nilalaman ng kanyang puso, ngunit hindi niya ito magawa at nilamon siya ng takot. Happy, kung masaya ka, magiging masaya rin ako para sa inyo.
Kaya sabihin mo, masaya ka ba? Ulit na tanong ni Mary. Umagos ang mga luha ni Happy habang pinapakinggan si Mary. Hanggang sa humagulhol ito ng tuluyan. Diyos ko, Happy. Agad niyang niyakap ang kaibigan. Anong nangyari? Bakit? Mary, si Baron. Happy. Biglang lumitaw kung saan si Baron at agad na hinawakan sa braso si Happy upang ilayo kay Mary. Baron, nasasaktan si Happy. Ano ba? Sigaw ni Mary. Hindi lang ito pinansin ni Baron. Hinila na nito si Happy papalapit sa kanya at may binulong. May sinabi ka sa kanya? Alalahanin mo. Isang upload ko lang. Sira ka sa buong kumpanyang to. Sabihin mo, iiwan mo na ako? Ipagpapalit mo ako sa kaibigan mo? Banta ni Baron habang unti-unting humihigpit ang hawak nito kay Happy. Wala akong sinabi. Maniwala ka. Mahinang sabi ni Happy. Baron, tama na yan. Nasasaktan ang kaibigan ko. Hindi lang siya pinansin ni Baron at hinila na si Happy palayo kay Mary. Subukan mong lumingon. Tatamaan ka sa akin. Banta ni Baron habang sila ay naglalakad. Agad na ibinalita ni Mary ang nangyari kay Ben. Nakasalukuyang nagpapanggap na crew ng rolling van. Hindi natin mapipilit si Happy na magsalita. Kung palaging nandyan si Baron sa tabi niya. Ni Ben sa nagiging sitwasyon. Kaya nga, Ben, ano kayong magandang gawin? Pakiramdam ko bantay sarado si Happy ni Baron. Kailangan natin silang mapaghiwalay para makausap ko ng masinsinan si Happy. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nakakausap si Happy. Huwag ka mag-alala, Mary. Kaming bahala. Nakangiting sabi ni Ben. Dahil sa pagmamanman ni Ben kay Baron ay nalaman nito ang mga hilig at ugali nito. Mula sa pagiging tamad sa trabaho hanggang sa hilig nito sa pag-inom. Kaya naman ginamit itong lahat ni Ben upang malansi si Baron at mahulog sa kanyang patibong. Hey, Baron, tama ba ako? From operations? Tanong ni Ben. Nasa may lounge doon si Baron at hinintay si Happy. May kausap kasi ito doon. Oo, ikaw? Maangas sasabi sa kanya ni Baron na akala mo'y matagal na nagtatrabaho sa kumpanya. Staff lang ako ni Sir Paulo, yung may-ari. Ani ni Ben upang bawasan naman ito ang kanyang pagiging mayamang. Noong una ay hindi siya gaanong kinikibo ni Baron hanggang sa nag-usap sila tungkol sa motor at doon ay naging interesado si Baron. Hindi naglaon ay nakuha na ni Ben ang kiliti ni Baron at naaya niya na ito sa isang motorcycle event. Sa kabilang banda, ginamit na rin sa wakas ni Paulo ang kanyang kapangyarihan upang makakuha ng ebidensya laban kay Baron. Pinatawag nito si Cindy. Sir Paulo, good morning po. Bati nito kay Paulo nung makapasok ng pinto. Pinaupo ni Paulo si Cindy at saka nag-umpisang magtanong. Alam kong personal ang mga itatanong ko sa'yo. Pero ito lang naiisip naming paraan para malaman namin ang katotohanan. Panimula ni Paulo. Kinabahan si Cindy dahil seryoso ang itsura ni Paulo. Cindy, gaano mo kakilala si Baron? Tanong nito na ikinagulat ni Cindy. Sir? Cindy, wala na tayong oras. Alam kong alam mo ang tinutukoy ko. Ani ni Paulo. Noong una ay ayaw magbigay ng kahit na anong komento ni Cindy. Ayaw nitong aminin kung ano mang namamagitan sa kanila dahil labag ito sa pulisiya ng kanilang kumpanya. Miss Cindy, the clock is ticking. Sa bawat segundong nasasayang ay nalalagay sa kapahamakan si Miss Happy. Maaati mo bang mapahamak siya dahil sa pananahimik mo? Pilit pa ni Paulo. Kung magsasalita po ba ako, masisiguro niyo po bang makukulong si Baron at makakamta namin ni Miss Happy ang hustisya? Tanong ni Cindy. Dumating na nga ang araw ng motorcycle event. Sinundo ni Ben si Baron sa mismong apartment nito at nakita ni Ben si Happy. Malamlam ang mga mata noon ni Happy at tinanaw lang siya sa may pinto. Nagtataka rin si Ben dahil ulo lang ang nakalitaw kay Happy at tinatakpan pa ang kanyang buhok, ang kanyang pisngi. Hindi man palagay ang loob ni Ben ay hindi nito pinahalata kay Baron ang kanyang pag-aalala.
Maghapon at magdamag ang event kaya sa mga oras na yon ay walang kasama si Happy na kahit sino. Noong una ay pilit na sinama ni Baron si Happy. Ngunit sabi ni Ben ay hindi nila ma-enjoy ang palabas kung may kasama silang walang hilig sa motor. Ayaw kasi ni Baron na magwaglit sa kanyang mga paningin si Happy. Iniisip nitong baka manlalaki si Happy at iwan siya tulad ng ginawa ni Cindy sa kanya. Kaya naman bago ito umalis ay binugbog at hinalay niya muna ito ng walang humpay na halos hindi na ito makalakad. At upang makasigurado na hindi ito makakalabas ng bahay. Nakaalis na ang dalawa. Doon pumasok si Mary sa eksena. Happy, alam ko nasa loob ka. Tawag ni Mary mula sa labas. Nagulat si Happy dahil nalaman ni Mary kung nasaan siya naroon. Ayaw pa sana nitong labasin si Mary dahil sa nangyari sa kanya. Bukod doon na hindi siya makalakad ng maayos ang oras na iyon. Ngunit tila may nauudyok sa kanya na kung hindi pa ngayon, wala na siyang ibang pagkakataon para makapagsalita. Tanging si Mary lamang ang kanyang pag-asa para makakawala sa bangungot na kanyang pinagdaraanan. Lumabas si Happy. Nahihiyaman sa kanyang itsura ay hinarap niya si Mary ng lakas ng loob. Mary? Wika nito. Natulala si Mary dahil ika-ika maglakad si Happy at punong-puno ng pasa ang mukha nito. Pinapasok ni Happy sa munti nilang bahay si Mary na animoy bar ang amoy dahil sa sigarilyo at alak. Hinawan pa ni Happy ang kalat upang may maupuan si Mary. Gusto namang maiyak ni Mary sa sinapit ng kanyang kaibigan, ngunit hindi ito ang oras para kaawaan ito. Agad na kinumusta ni Mary si Happy. Panay ayos lang ang sagot nito kahit kitang-kita naman ni Mary na walang maayos sa kalagayan ng kanyang kaibigan. Please naman Happy. Sabihin mo, ano bang nangyayari sa pagitan niyo ni Baron? Okay kami. Maayos ang relasyon namin. Masaya ako. Masaya kami. Sambit ni Happy ngunit may takot sa kanyang boses. Ano ba Happy? Anong okay sa itsurang yan? Parang isang bulate na lang ang hindi pumipirma at pwede ka nang kainin ng lupa. Hindi ako bulag. Sinasaktan ka niya, hindi ba? Tingnan mo nga yung itsura mo. At ano pa? Ano pang ginagawa niya sa'yo? Magsabi ka naman, please. Kasi kung ayaw mong tulungan ang sarili mo, kahit anong makaawa ko dito sa harapan mo, walang mangyayari. Kaya please, sabihin mo na ang totoo. Minamaltrato ka ba ni Baron? Diretsong tanong ni Mary. Mary, yun lang sinabi ni Happy at tumagulgol na ito sa pag-iyak. Niyapos ni Happy ang kaibigan at sobrang higpit. Hindi na tao ang tato niya sa akin. Nagkamali ako. Pero, hindi ko magawang makaalis sa kanya dahil ikakalat niya raw ang video namin. Sisirain niya ang buhay ko, Mary. Natakot ako. Natatakot ako na baka pati ikaw madamay. Mary, tulungan mo ako. Umiiyak na itong sabi. Nabalot ng galit si Mary. Agad itong kinuha ang telepono at agad itong may tinawagan. Walang kamalay-malay si Baron na ito nang simula upang malantad ang kanyang kasamaan. Ilang sandali lang ay may dumating na kotse at kotse ito ni Paolo, ang CEO ng Madrigal Group, na sa sobrang pagmamadali ay nawala na sa kanyang isip na magbalat kayo. Agad nitong pinuntahan kung nasaan si Happy kasamang ilang pulis upang mag-imbestiga. Tuluyan na nga rin nakumbinsi ni Mary si Happy na isuplong si Baron sa mga pulis at mas naging matibay ang ebidensya dahil sa pagtistigo ni Cindy na katulad niya ay ganon din ang dinanas mula kay Baron. Halos mandilim ang paningin ni Paolo na makita si Happy. Magbabayad ang lalaking yan. Mata lang niyang walang latay. Galit na sabi ni Paolo. Walang kaalam-alam si Baron sa mga nangyayari. Aliw na aliw kasi ito sa motorcycle event na kanilang pinuntahan. Ben, maraming salamat sa pagsama sa akin sa event na yun Ang astig, grabe. Bulala si Baron. Inihatid na ni Ben si Baron sa tinutuluyan nito upang makasigurong hanggang sa mga oras na yon ay hindi ito nakakatunog sa mga nangyari. Kahit kasi nasa event si Baron ay panay ang monitor nito kay Happy na kasalukuyan na noong nasa pangangalaga ng women's desk na sumasakop sa kanilang lugar.
Wala yon, ano ka ba? Sige, paalam ni Ben. Agad na pumasok si Baron sa loob ng bahay at tawag-tawag niya si Happy-ya. Ngunit sa kasamaang palad ay walang Happy-ya siyang nakita. Magwawala na sana sa galit si Baron nang may tumawag sa kanya mula sa labas. At laking gulat nito dahil tumambad sa kanya ang mga pulis kasama sina Paolo at Ben. Teka, anong ibig sabihin nito? Nagtatakang tanong ni Baron. Narito kami para arestuhin ka. Usal ng isang pulis at binasahan na si Baron ng kanyang karapatan. Hindi, nagkakamali kayo. Hindi ko ginawa yung mga pinaparatang niyo sa akin. Hindi ko yung ginawa kay Happy-ya o kay Cindy. Wala akong ginawa sa kanila. Sigaw ni Baron. Tama na, Baron. Tama na lahat ng ilusyon mo at pagsisinungaling mo. Palayain mo na ako at si Happy-ya. Usal ni Cindy na naroon din. Hindi madali kay Cindy ang lahat, lalo na kay Happy-ya na muling humarap kay Baron. Ngunit kailangan nila itong gawin upang sumailalim si Baron sa paghatol sa korte. Kaya naman todo suporta ang lahat sa dalawa, lalo na kay Happy-ya. Buwan ang lumipas at nakabalik na si Happy-ya sa apartment nila ni Mary. Binigyan din si Happy-ya ng pagkakataon ng Madrigal Group na magpahinga at magpagaling mula sa traumang dinanas kay Baron. Mabilis na natapos ni Happy ang kanyang therapy at nakakawala na ito sa bangungot ng kanyang kahapon. At dahil din sa tulong ni Paolo ay umusad ang kaso at nabigyan ng hustisya sina Cindy at Happy-ya laban kay Baron. Napatunayang guilty si Baron at nakulong. Ngunit ilang araw lang nakalipas ay nakita na lang siyang walang buhay sa kanyang selda. Hinala ng mga pulis ay hindi nito nakayanan ng parusa na ginawa sa kanya ng mga nasa loob ng koreksyonal. Si Cindy naman matapos ang lahat ng nangyari ay nag-resign sa trabaho. Gusto na nitong magkaroon ng bagong simula sa ibang lugar kung saan tahimik at walang ala-ala na meron si Baron. Salamat, Cindy. Kung hindi dahil sa'yo, siguro'y nasa poder pa rin ako ni Baron at naniniwala sa mga salita niya. Ani ni Happy-ya matapos magsabi ni Cindy ng kanyang plano. Kasalanan ko rin ang lahat. Dapat noon pa lang ay sinumbong ko na siya sa mga ginagawa niya sa akin. Pero nanahimik ako. Hinintay ko pang may madamay na iba at masaktan bago ako nagkaroon ng lakas ng loob na lumaban. Kaya wala ka dapat ipagpasalamat sa akin. Nakangiting sabi ni Cindy. Ikaw, Happy-ya, anong balak mo? I-enjoy ko muna ang bakasyong ibinigay sa akin ng kumpanya. Tapos, magsisimula ulit ako. Hindi naman pwedeng huminto ang buhay ko nang dahil lang doon, diba? Tama. At umaasa ako na matutupad mo rin ang pangarap mo. Hindi man siyang magiging una mo, pero sigurado ako. Mahahanap mo pa rin ang lalaking para sa'yo. Matapos magpaalam sa isa't isa ay lumisan na si Cindy. Samantala, kasalukuyan pa rin nakaupo si Paolo bilang CEO. Maayos ang naging pamamalakad nito at sobra itong ipinagmamalaki ni Melinda. Anak, I am very proud of you. Halos mag-iisang taon ka pa lang na nakaupo pero look, nakapag-expand na kaagad tayo. At pati food industry napasok na rin natin. Oh, I'm very lucky to have you, son. Papuri ni Melinda. Mama, syempre naman, mana ako sa inyo, no? Natigilan si Paolo at may nais itanong sa kanyang ina. Mama, about kay Happy-ya? Doon sa nangyari sa kanya? Pahaging ni Paolo sa kanyang ina. Nakatingin lang si Melinda sa kanyang anak at hinayaan ito magsalita. You disappointed with her? Kung sabihin ko po sa inyo na despite sa mga naranasan niya, I still love her. Hindi na bago ang pagmamahal ko sa kanya. Magagalit pa kayo sa akin? Pinagtawanan ni Melinda ang kanyang anak. Kaya naman laking pagtataka ni Paolo sa naging reaksyon ng kanyang ina. Mama, I'm serious. Kung pipigilan mo ako sa nararamdaman ko, I'll quit. I'm ready to lose everything. Kung hindi mo matatanggap si Happy-ya. Banta ni Paolo. Niyakap ni Melinda ang anak. Anak, I won't do that. Sa tingin mo ba ganun ako ang klaseng ina? Maaatim ko bang ipagkait sa anak ko ang kaligayahan niya? Siyempre hindi. Ibig sabihin I knew her.
Miss Happy, decente siyang babae. And I like her. I like her to be your wife. If she likes you also. At saka mapipigilan ba kita kung siya ang gusto mo? Kilala kita, Paolo, iho. Pag ginusto mo, ginusto mo. At walang makakapigil sa'yo. Am I right? Nakangiti nitong sabi sa anak. Thank you, Mama. Thank you. Naging maluwag na nga sa dibdib ni Paolo ang lahat. Ang buong akala nito ay tututulan ni Melinda ang nararamdaman niya kay Happy nang dahil sa mga nangyari. So, kamusta naman kayo ni Happy? May progress pa? Alam ba niyang ikaw at si Paolo na nagtitinda sa rolling van ay iisa? Napakamot si Paolo sa kanyang ulo at initian lang ang kanyang ina. Anak naman. Mataas ang naging tono ng boses ni Melinda nang makita ang reaksyon ng kanyang anak. Bakit ba kasi hindi ka magmana sa namayapa mong ama na sobrang galing sa babae? Ay nako, paano ako magkakaapon yan kung hindi ka kikilos? Aba anak, hindi na ako bumabata. Gusto ko namang maranasang mag-zumba kasama ng mga apo ko. Mama naman, nahihiyang sabi ni Paolo. Habang nagdidiskusyon na mag-ina tungkol sa balak ni Paolo kay Happy, nasa sala naman ang kanilang apartment sina Happy at si Mary habang nanonood ng TV. Mary, sa tingin mo ba may magmamahal pa sa akin? Tanong ni Happy. Nagulat si Mary sa sinabi ni Happy. Bumalikwas ito at humarap sa kaibigan. Oo naman. Bakit naman magiging wala? Bumuntong hininga si Happy bago muli magsalita. Alam mo naman ang nangyari sa akin, di ba? Sa maling tao ko ibinigay ang pagkababae ko. Nagmahal ako ng maling tao at ibinigay ko sa kanya ang lahat. Hindi ko na natupad ang pinangako ko. Naiinis ako sa sarili ko dahil hindi ako nakinig sa'yo. Ngayon pakiramdam ko tatanda na akong dalaga. Happy, alam kong hindi madali ang pinagdaanan mo sa kamay ni Baron. Pero hindi naman ibig sabihin nun ay hindi ka na pwedeng mahalin. Lahat tayo nagkakamali. Sa iba't ibang paraan lang. Pero ang mahalaga, bumabangon ka. At heto ka ngayon, nagpapagaling at haharap sa lahat ng taas noo. At sure ako na balang araw, yung taong nakatakda sa'yo, tatanggapin niya lahat ng nangyari sa nakaraan mo. At magiging proud siya sa'yo dahil nalagpasan mo yung lahat. Nakahinga ng maluwag si Happy at naibsan ng bahagya ang takot na kanyang nararamdaman. Sana, pagbalik ko, makita ko ulit si Paolo. Wika ni Happy makaraan ng ilang minutong katahimikan na namagitan sa dalawa. Oo naman, makikita mo talaga si Paolo. Boss mo kaya siya. Tugon naman ni Mary. Hindi si Sir Paolo, yung Paolo sa rolling van. Ngayon mo lang kasi napagtanto na noon pa man may nararamdaman na pala ako sa kanya. Kaso nga lang na-overwhelm lang ako sa ipinakita ni Baron sa akin kaya ayun, nalito ako at nakapagdesisyon ng mali. Pero kung hindi ko siguro tinulungan si Baron ng oras na yon, siguro masaya pa rin ako na nakikita si Paolo. Sana umamin na lang ako kay Paolo na may gusto rin ako sa kanya, no? Iniisip ko kasing maling gawin yun dahil babae ako at natatakot ako ma-reject. Tapos, mas malala pa palang mararanasan ko. Natatawa ng mga sabi ni Happy. Nanlaki ang mga mata ni Mary nang marinig yon mula sa kaibigan. Ngunit ayaw nitong maputol ang pagsasabi ni Happy ng kanyang nararamdaman. Ngunit sa totoo lamang ay gusto nitong tumili at maghumiyaw sa tuwa. Lahat ng to ay sinasabi kaagad ni Mary kay Ben. Ano? Matagal na rin may gusto si Miss Happy kay boss? Bulala si Ben kay Mary habang sila ay magkausap sa telepono. Oo, grabe, naghihintayan lang pala sila. Huminga ng malalim si Ben at muli nagsalita. Mary, huwag kang mag-alala. Akong bahala. Walang sinayang na oras si Ben at pinuntahan si Paolo. Nagkataong nandun din si Melinda at narinig nito lahat ng sinabi ni Ben. Boss, may gusto rin sa'yo si Miss Happy. Ano pang hinihintay mo? Umamin ka na rin sa kanya. So, naghihintay lang pala si Happy na umamin tong anak ko si Paolo? Is that right?
Tanong ni Melinda. Opo, ma'am. Kaso itong si boss mukhang natutorpe. Bumaling ng tingin ng dalawa kay Paolo at natulala ito sa kanyang mga narinig. Nako anak, humaharap ka sa big bosses at investors. Hindi kita nakitang namutla. Tapos itong pag-amin mo kay Miss Apia, namumutla ka? Mama, hindi ko alam paano ako magsisimula. Paano ako aamin sa kanya? Boss, akong bahala. Tara. At hinila na ni Ben si Paolo. At isang sorpresa ang naghihintay kay Happya. Happya, may bisita ka. Sigaw ni Mary mula sa labas ng kanilang bahay. Sige, sandali lang. Tugon ni Happya na nasa loob ng bahay. Paglabas ito ay laking gulat nito dahil ang rolling van na matagal niya nang hindi nakikita ay nasa tapat mismo ng kanilang bahay. Dali-dali itong lumabas ng gate at pinuntahan si Mary na nasa labas din ng mga oras na yon. Mary, bakit andito yung rolling van? Siyempre, para dalawin ang paborito naming customer. Singit ni Ben na nasa driver's seat. Ben, long time no see ah! Tuwang-tuwang sabi ni Happya. Pigil na pigil si Mary sa kanyang pagtawa. Napakamot naman ng kanyang batok si Ben. Oo, long time no see. Tugon nito. Habang nagkakamustahan ng dalawa ay napansin ni Ben na tila humahaba ang leeg ni Happya sa pagtanaw sa kanyang likuran. May hinahanap ka no? Mapang-asar na tanong ni Ben. Ha? Wala no, namiss ko lang yung itsura nitong van kaya tinitignan ko. Depensa ni Happya. Sus, umaming ka na. Si Boss Paolo ang hinahanap mo, diba? Namula si Happya at inilihis ang kanyang tingin. Uy, Happya, tinatanong ka. Ani ni Mary sabay sika sa kaibigan. Hindi pa rin makasagot si Happya at tuluyan ang tumalikod kina Ben at Mary. Ini mo ako na miss? Isang pamilyar na boses ang narinig ni Happya sa kanyang ikinagulat. Sorry, Happya. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na magpakita sa'yo sa ganitong itsura. Humarap ng dahan-dahan si Happya at laking gulat nito na makita si Paolo na nagtitinda sa rolling van. Paolo! Yayakapin na sana ni Happya si Paolo ngunit pinigilan nito ng binata. Sandali lang, may ipapakita pa ako sa'yo. Ani ni Paolo. Inalis ito ang kanyang sombrero, kasunod naman ay ang kanyang wig. Matapos ay ang prosthetics na nakalagay sa kanyang mukha. Halos lumuwa naman ang mga mata ni Happya dahil sa nasaksihan. Teka. Sir Paolo? Bulalas ito. Patuloy pa rin si Paolo sa pagtanggal ng kanyang balat kayo habang hindi naman makapaniwala si Happya sa kanyang nakikita. Nang matapos na siya sa pagtatanggal ay saka pa ito nagsalita. Happya, patawarin mo ako kung ngayon lang ako nagkaroon ng lakas na loob na magpakilala kung sino talaga ako. Pero maniwala ka man o sa hindi. Nung una pa lang kitang nakita, nagkagusto na ako sa'yo. Hanggang sa minahal na kita ng sobra. Paliwanag ni Paolo. Gustong maging masaya ni Happya, ngunit nakaramdam itong bigla ng takot. Kahit na alam mo ang mga nangyari sa akin, matatanggap mo pa rin ba ako? Tanong ni Happya. Hinawakan ni Paolo ang kamay ni Happya. Wala naman nagbago sa pagtingin ko sa'yo. Mula noon, hanggang ngayon. Pero paano ang mama mo? Baka hindi niya ako magustuhan dahil sa mga nangyari. Pangamba ni Happya. I'm not that kind of mom. Nasa 2024 na tayo, no? At ayoko na magpaka-stress sa ganyang bagay. If you love each other, then go. Biglang sumulpot kung saan ang ina ni Paolo. Mama! Saway pa ni Paolo. Ano? Tatawagan ko na ba ang pinakasikat na wedding coordinator at magpapaset na tayo ng date for your wedding? Tanong nito sa dalawa. Nagulantang ang lahat sa sinabi ni Melinda. Why? Oh, I forgot. May kinuha ito sa kanyang bag. Son, wedding ring namin to ng papa mo. Sabay abot sa kanyang anak. Mama, yun lang nasabi ni Paolo. At tumugo naman ng malaking ngiti si Melinda. Go ahead, son. Ask her.
Naluluha na noon si Happy, lalo nang lumuhod sa kanyang harapan si Paolo at nagtanong, "Will you marry me, Happy?" "Yes, I'll marry you." Umiiyak na sabi ni Happy at niyakap ng mahigpit si Paolo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!